221. Pupunta ako sa ilog mamayang hapon. Bakit hindi ka sumipot kahit na tumawag ka? Tanong ni Sally Brown. Hindi narinig. Kalimutan mo na, ayokong magtanong, wala man lang ako sa puso mo, at kung tatanungin ko pa, nakakadagdag lang ng kalungkutan. Tumingin si Sally sa bintana, bumubulusok ang ambon. Sa kanyang mga mata, hindi nangangahas na makita ni Lance. Si Lance ay hindi nakaimik, tingnan mo ang sinabi mo, anong puso kung wala ka, na tila ikaw ay isang asawa, kahit na napabayan ko ang aking mga tungkulin sa isang hapon, ngunit hindi ito masyadong seryoso. Isang mapait na tawa ang ibinigay ni Sally. Oo, hindi mo ako asawa, sa madaling salita, ito ay talagang hindi patas. Ano ba talaga ang hindi makatarungan? Hindi maipaliwanag na tanong ni Lance. Ano ang alam mo tungkol sa puso ng isang babae kahit nasabihin ko na sa iyo? Ayaw nang magsalita pa ni Sally, sinabi niya na hindi patas, ang ibig niyang sabihin ay damdamin, may pakialam siya kay Lance, sa sandaling umali si Lance sa kanyang paningin, o hindi sinabi sa kanya, mas mag-iisip siya sa loob, mawawala siya, malulungkot siya, si Lance kahit isang random na pangungusap, o isang kasabihan, ay maaaring magpalungkot sa kanya. At walang pakialam si Lance sa kanya. Can care about anything, to be frank, she is just unrequited love, this kind of feelings, how can there be fair to say? I'm not sure if I'm going to be able to do that. Sa gabi, pagkatapos ng hapunan, si Sally ay bumalik sa kanyang silid upang gawin ang kanyang takdang aralin, hindi tinawag si Lance sa kanyang silid upang gumawa ng mga aralin, na ginawang kakaiba si Lance. Ngunit mas mabuting huwag na lang tumawag, Lance hindi nag-abala na gumawa ng aralin, iniligtas si Lance mula sa paggawa ng mga dahilan para tumanggi. Sa bahay ni Yvonne, si Yvonne ay nasa masamang mood buong araw ngayon. Miss, I'm sorry, I've disappointed you. Nahihiyang sabi ni Ben. Tandaan ang website, conshow8.net. Ano ang saysay ng pag-uusap tungkol dito, magmadali at dalhin ang iyong mga kasanayan sa martial arts up. Hindi mo natalo si Yana ngayon, hindi ito ang pinaka-depress sa akin, ang pinaka-depress sa akin ay si Yuan, na-offend niya. Ako. Galit na sinabi ni Yvonne na itinulak ni Yuan si Yvonne sa podium, at sinabi rin na hinayaan niyang lumabas si Song Daitian at ginagarantiyahan na hindi niya ito papatayin. Bagamat si Yvonne ay napaka-nakakaawa, hinding-hindi siya papayag na may mang-insulto sa kanyang ama. Kaya naman, galit na galit si Yvonne kay Yuan. Ben, gusto ko lang maghiganti kay Yuan ngayon, ano ang gusto mong gawin para makaganti sa kanya? Tumawa si Ben, Miss, ang bagay na ito ay masyadong simple, kahit na si Lance ay mahirap lampasan, ngunit si Yuan Liao ng ganitong uri ng mga kalakal, ay hindi karapat-dapat na maging kalaban ko, hanapin siya upang maghiganti, ito ay masyadong simple. Biglang naisip ni Yvonne si Lance na pinutol ang dugo ni Danny Lin, at ngumiti, Ben, ano sa palagay mo ang mangyayari kung susundin ko rin ang halimbawa ni Lance at putulin ang buhay ni Yuan? Nagulat si Ben at pinunasan ang kanyang malamig na pawis. Miss, babae ka, paano mo nasasabi ang mga ganyang salita? Tuwang-tuwang sinabi ni Yvonne, wala akong pakialam, nakapagpasya na rin ako, puputulan ko ang buhay ni Yuan, na hinayaan siyang masaktan ako ngayon. Hindi makapaniwala si Ben, Miss, masyado kang walang awa, si Lance ay nangahas na putulin ang buhay ng ibang tao, iyon ang pagiging malupit niya, ngunit nangahas ka pa, babae ka. Ano bang masama sa pagiging babae, kung na-offend mo ako, naglakas loob din akong pumatol. Ganito ang desisyon, Ben, kailan mo ako tutulungang mahuli si Yuan, gusto ko siyang putulin, syempre, kung ito ay nakikita ng maraming tao, sa tingin ko ito ay magiging mas mahusay. Miss, hindi mo naman ako ginugulo diba? Mapait ang mukha ni Ben. Tingnan mo ang puntong ito ng iyong pananaw, kung manggahas si Lance, bakit hindi ako mangangahas putulin mo ito. Nagpa siya, walang makakapagpabago sa kanyang determinasyon. Si Yuan ay nangahas na saktan siya ngayon, ipinaalam sa kanya ni Yvonne kung gaano siya kalakas. Mapait na sinabi ni Ben, okay, I'll try my best. Hindi ko lang alam kung ang bodyguard na iyon sa side ni Yuan, si Harry Lee, ay makapangyarihan.
Huwag mong ipaalam sa tatay ko ang bagay na ito. Oh, good. Walang magawang tumango si Ben, hindi na siya naglakas loob na pumunta sa lugar ni Song Daitian ngayon. Sa huling beses na sinampal ni Lance si Yvonne, nagpunta siya para aidmande siya, halos ibitiw siya ni Yvonne. Ngayon, saan siya mangangahas? Sa sandaling ito, sa bahay ni Liao Buffalo. Tatay, sobra akong binubuli ni Lance ngayon, kailan mo talaga gagawin, nakakainis. Sabi ni Yuan Liao. Nagsalubong ang mga kilay ni Shelton Liao sa isang linya, talagang hindi siya matiis ni Lance. Sa oras na ito, sinabi ni Harry Lee, maaari ba akong magsabi ng isang bagay? Anong oras na, sabihin mo? Sinabi ni Harry Lee, may kilala akong isang assassin, codename na Night Pupil, nasa London City siya ngayon, maaari pa ring hilingin sa kanya na patayin si Lance at matapos ito. Nagtanong si Yuan, anong klaseng lakas sa tingin mo ang assassin na ito? Sinabi ni Harry Lee, anong uri ng lakas ang hindi ko alam, ngunit hindi siya umaasa sa lakas para pumatay ng mga tao, kadalasan ay gumagamit siya ng sniper rifle. Alam mo, ang mga sniper rifles ay napakalakas, makapangyarihang mga taga-baril, 500 metro ang layo 100% hit, direktang patayin si Lance, bakit mag-aaksaya ng maraming enerhiya sa kanya? Tumingin si Yuan sa kanyang ama at nagtanong, tatay, ano sa palagay mo? Saglit na nag-isip si Liao Buffalo at tumango, buti naman, hayaan mong ilabas ng killer ang mamamatay tao, ililigtas tayo nito sa pagkakasangkot sa pagpatay, para maalis natin ito minsan. Hindi isang idol na tao, sigurado ba ang killer na binanggit mo na kaya niyang paalisan si Lance? Tumingin si Liao Buffalo kay Harry Lee. Ngumiti si Harry Lee, talagang 100%, codename na Night Pupil, ang kanyang paningin ay mas mahusay kaysa sa isang lawin, hindi siya nakaligtaan, kahit nasa dilim ay naabot niya ang kanyang target ng 100%. Ang pinakamalakas na taong nakapatay ay isang martial arts rank. Mahigit 40, si Lance, gaano man siya kalakas, hindi niya maabot ang rank na 40, tama ba? Mapanghimagsik na sinabi ni Yuan, kahit nakasama niya, imposibleng maabot ang level 40 sa kanyang buhay. Sa London City, ang mga eksperto na maaaring umabot sa level 40 ay nasa antas ng Master Martial Artist. Maaari silang magbukas ng paaralan at magbigay ng mga apprentice. Posible ba para kay Lance ang naiyon? Tatay, sa tingin ko ay mabuti ang mungkahi ni Harry, huwag mo nang pakialaman si Lance, hayaan mo lang ang mamamatay tao na masnipe ito ng malayuan. Nagtanong si Liao Buffalo, magkano ang magagastos sa pag-hire ng assassin na ito para labuin si Lance? Hindi ko alam ang tungkol dito, mayroon akong member account ng Yanhuang Killer, papasok ako at titingnan ito. Pumasok si Harry Lee sa isang lihim na istasyon at mabilis itong hinanap. Si Uncle Liao, codename Night Pupil, ay isang gold-ranked assassin, ang presyo ng kanyang shot ay mga 60 million. Ang mahal niyan. Nagulat si Yuan, pinatay ang isang Lance at gumastos ng 60 milyon, iyon ay napakalaking presyong babayaran. Siya ay isang gold medal killer ang isang gold medal killer ay kayang pumatay ng isang 40 antas na martial arts master. Sinabi ni Yuan, tatay, gusto mong malinawan 60 milyon para kunin si Lance, hindi maliit na halaga ang babayaran, ang hanggal na si Lance na iyon, paanong ang kanyang buhay ay nagkakahalaga ng napakaraming pera. Hindi na nagsalita si Harry Lee, hindi kailanman nagpasya na kumuha ng Night Pupil para patayin si Lance, nasa kay Liao Buffalo. 222. Nag-alinlangan si Shelton Liao, 60 milyon ay hindi masyadong masasabi. Pakiusap, hindi na siya mabubuhay pa ni Lance, minsan at para sa lahat. Good. Then I'll immediately enter the secret station and issue this mission tonight Hitomi, and of course, whether she took it or not. Sa sandaling ito, sa isang partikular na hotel sa lungsod ng London, isang babae ang nakatayo sa harap ng bintana sa isang silid, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang silid sa hotel ay nasa ika-30 palapag, ngunit tumingin siya sa ibaba ng malinaw, ang mas matalas ang paningin kaysa sa isang lawin. Siya si codename Night Hitomi, na gumagawa ng isang misyon sa lungsod ng London.
Sa sandaling iyon, isang lihim na mensahe ang nagmula sa kanyang telepono, isang misyon ang darating, ngunit isang itinalagang misyon. Target, Lance, halaga, 60 milyon, lokasyon, London City. Medyo nagulat si Knight Hitomi, high school student, pero may umupa ng killer para pumatay. Gayunpaman, nagkataon lang na nasa London City ito, kaya hindi naisip ni Knight Hitomi na kumita ng dagdag na 60 milyon, kaya sumagot siya ng isang sulat, na nagpapahiwatig na siya ay kukuha ng misyon. Hindi nagtagal, dumating ang detalyadong impormasyon mula sa kanyang telepono. Profile ni Lance, mag-aaral sa klase 32 ng Palanan High School, address ng tahanan ng Fragrant Garden Villa, at isang larawan ni Lance, kahit na screenshot ito mula sa nakaraang video, nakita pa rin niya ang hitsura. Gayunpaman, ang mukha ni Lance na ito ay nagparamdam kay Knight Hitomi ng isang pahiwatig ng pagiging pamilyar. Inubos ni Knight Hitomi ang tasa ng alak sa kanyang kamay, pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid upang kumuha ng bag, isuot ang kanyang sombrero, at lumipad palabas mula sa paamano, kahit na ang kanyang kagaanan ay hindi malakas, ang kanyang kakayahang umakyat ay malakas, at ito hindi mahirap para sa kanya na lumipad sa ibabaw ng pader. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Agad na tinungol ng night pupil ang lugar kung saan tinutuluyan ni Lance sa pagsisikap tapusin ang hindi inaasahang misyon ngayong gabi. Mabilis na nakarating si Pupil sa Fragrant Garden Villa area at nagkulong sa villa kung saan nakatira si Lance. Sa isang mataas na gusali na halos 500 metro ang layo mula sa villa ni Kent, humiga si night pupil sa bubong at pagkatapos ay sinimulang i-assemble ang kanyang sniper rifle. Ang sniper rifle niyang ito ay napakalakas kaya walang martial arts expert ang makakadala nito, maliban kung ito ay nasa itaas ng level 100. Nang may handa na ni Knight Hitomi ang lahat, kinuha niya ang sniper rifle at itinutok ito sa target na villa, gamit ang scope para makakita ng napakalinaw. Hindi alam ni Lance na lihim siyang tinutulak ng isang mamamatay tao, kailangan lang ni Lance na lumabas ng pinto o sa balkonahe, at sa susunod na segundo, ang bala ng sniper rifle ay papasok sa kanyang dibdib. Huwag pagdudahan ang bilis ng sniper rifle, 500 metro sa sniper rifle ay walang pinagkaiba sa kasalukuyan. Si Lance ay nakaupo sa sala at nanonood ng TV, ngunit, hindi niya ito mapapanood. Ngayong gabi ay hindi siya tinawagan ni Sally para magayos ng mga klase, kahit na ayaw din niyang gumawa ng mga klase, ngunit palagi siyang nakakaramdam ng bukol sa kanyang puso. Kaya, umakyat si Lance upang kausapin si Sally. Miss! Kumatok si Lance sa pinto. Gayunpaman, hindi binuksan ni Sally ang pinto, hindi ko alam kung ano ang pinagtatampo niya, hindi lang sumipot si Lance sa silid-aralan buong hapon, ano ang malaking bagay. Ngunit saan nalaman ni Lance na si Sally ay lihim na umiibig sa kanya, ang mga bagay ay hindi kasing simple ng nakikita. Umalis si Lance ng isang hapon, at walang sinabi sa kanya, hindi sinagot ang telepono, at hindi man lang sabihin ang totoo kung saan siya nagpunta, nang sa gayon ay naramdaman ni Sally na wala siya sa loob ni Lance, at nalungkot lang sandali, ngunit ang kanyang kalungkutan ay dulot ng hindi nasusuklian na pagmamahal. Huwag mo akong istorbohin. Ang boses ni Sally ay nagmula sa loob. Si Lance ay pumasok sa loob ng door handle at binuksan ang pinto sa isang iglap. Pumasok si Lance sa silid ni Sally. Si Sally ay nakaupo sa kanyang silid na nagbabasa ng isang libro, ngunit ang kanyang mga mata ay mapurol. Alam din ni Sally na ang kanyang katawan ay hindi maaaring umibig ngayon, ngunit ang kanyang damdamin ay hindi mapigilan at hindi makatwiran. Nakita ni Sally si Lance na pumasok, kaya tumayo siya at lumabas sa balkonahe. Sumunod din si Lance palabas ng balcony. Gayunpaman, sa sandaling iyon, sa isang malayong tore, isang sniper rifle ang naghihintay sa lahat ng oras. Si Sally ay nakatayo sa balkonahe, malinaw na nakikita sa saklaw. Ngunit hindi ito bumaril kay Sally, dahil ang target ay hindi si Sally. Nakita ni Lance na iniiwasan siya ng ginang, at lumabas din siya ng balkonahe. Sa sandaling iyon, lumitaw si Lance sa saklaw ng sniper rifle, ang killer night pupil ay nag-zoom in sa mukha ni Lance at kinumpirma na ito ang target. Sa balcony, sinabi ni Lance, Miss,
palagi kang maliit ang isip, kalahating hapon lang akong hindi sumipot sa classroom, grabe ba yun para magalit ka? Hindi ito gustong marinig ni Sally Brown at tumalikod para bumalik sa silid. Sa sandaling iyon, binaril ng pumatay ang ulo ni Lance. Bang! Isang putok ang nagpaputok. Pagpasok pa lamang ni Lance sa silid, tumama ang bala sa likod ng ulo ni Lance at tumama sa dingding, na tumusok sa isang butas sa dingding. Si Lance ay bumagsak sa sahig, at si Sally ay napasigaw sa takot, nang makitang si Lance ay nakayuko at may dugo sa likod ng kanyang ulo, siya ay abala sa pagtalon sa kanya. Itinulak ni Lance si Sally pababa sa lupa, sumisigaw, "Wag kang gumalaw." Gumapang si Lance at hinawakan ang likod ng kanyang ulo, duguan. Tumingin si Lance sa butas sa dingding at bumuhos ang malamig na pawis, sinusubukan nitong tanggalin ang kanyang ulo. Ang kapangyarihang ito, si Lance na ngayon ang ulo na kayang sumabog, salamat sa kanyang buhay, isang paa lamang sa room, para sumabog ang ulo ng bala, tumama sa likod ng ulo hanggang sa likod ng ulo, ang likod ng ulo ay nabugbog ng balat. Fuck him. Galit na nagmura si Lance. Lumapit din si Kent. What's wrong? Si Kent ay abala sa pagtatanong. Dad, si Lance ay binaril. Si Sally ay abala sa pagsasabing, siya ngayon ay nagsisisi na nagalit kay Lance, kung si Lance ay talagang namatay, siya rin ay parang ayaw na niyang mabuhay. Shot. Namutla ang mukha ni Kent. Si Lance ay abala, ayos lang, huwag kang lumabas ng balkonahe ngayon, ito ay isang sniper rifle, ito ay napakalakas. Kahit hindi mo mapigilan. Tanong ni Kent. Sa ganoong kalakas na kapangyarihan, kahit isang tansong pader ay maaaring bumaril, pabayaan ang laman. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon si Lance at lumipad palabas. Bagamat hindi ma-block ni Lance ang sniper rifle na iyon, hindi ibig sabihin na tatamaan muli si Lance, kung hindi siya matamaan, ano pa ang silbi ng pinakamalakas na kapangyarihan. Naramdaman ni Lance kung saan nanggaling ang putok at agad na lumipad patungo sa lugar na iyon. Sa kasamaang palad, ang 500 metro ay hindi isang maikling distansya, at ang kabilang partido ay nasa itaas na palapag. Sa oras na matagpuan ni Lance ang tinatayang lugar ng pagpapaputok, ang asasin na umatake sa kanya ay nawala na ng walang bakas. Fuck him. Nagmura si Lance sa sobrang galit, ang sniper rifle na ito ay mas malakas kaysa sa anumang nakatagong sandata sa mundo ni Lance. Kung siya ang target ng bagay na ito, hindi talaga malalaman ni Lance kung siya ay papatayin, ang iba kailangan lang siya ng party na tumahimik, at maaari niyang layunin na ilabas siya. Hindi, kailangan kong hanapin ang taong umatake sa akin sa lalong madaling panahon, kung hindi, mahihirapan akong matulog at kumain. Hinding-hindi hahayaan ni Lance na ang kadiliman ay may ganitong sniper na nakatingin sa kanya sa lahat ng oras. Lance ay maaari lamang subukang tawagan ang maliit na hacker na kagandahan. Hoy, Kuya Lance, nagkusa ka na tawagan ako, I guess, it must be for my help. Hacker. Medyo nahiya si Lance sa sinabi niya, na tila tumawag lang siya kapag may gagawin siya, nakalimutan niya iyon sa kanyang isipan. 223. Yan, saya ka. Actually, Mo ang pangalan ko. Nagsinungaling ka sa akin. Sige, ayokong magsinungaling sa'yo ngayon, so talagang tawagan mo, ano ba? Sinabi ni Lance, muntik lang akong mapatay. Are you kidding? People don't know who you are? I can tell. You're a lost cause. Who could kill you so easily? Talaga, may palihim na pumatay sa akin gamit ang sniper rifle, napakalakas at palihim ng baril, kung hindi lang ako sinuwerte, nabaril na ako sa ulo. Can you help me find out who killed me? Sinabi ng hacker Little Beauty, okay, titingnan ko ito, ngunit hindi ako sigurado na matutulungan kita. Direktang nahak ng hacker Little Beauty ang impormasyon ng mga dumating sa London City sa nakalipas na 2 araw, dahil naramdaman niyang malamang na ang pumatay ang gumawa nito, napaka-professional lamang ng pumatay, at nag-alinlangan din si hacker Little Beauty na kaya nito. Be her friend who did it. It shouldn't be so coincidental. Nalaman niyang pumasok ang kaibigan niya sa London 2 araw na ang nakakaraan. Sa unang pagkakataon na nakita ko siya, naisip kong magandang ideya na tumawag sa telepono.
Ang unang website Consuelo.net. Sa sandaling ito, sa isa sa mga hotel, kinuha ng bagong bumalik na killer night na si Hitomi ang telepono. Hoy, Sarah, bakit bigla mo akong tinawag? Tanong ni Night Hitomi, walang ekspresyon ang mukha niya, parang walang pakialam. Ate Sarah sa tingin ko hindi mo lang pinatay ang isang taong nagngangalang Lance, di ba? Night natigilan si Hitomi. Paano mo nalaman? Oh, my God? Ikaw talaga. Ang munting hacker beauty ay humirit. Anong nangyayari, alam mo ba ang Lance na iyon? Oh Sister Sarah, boyfriend ko siya. Hacker. What? Your boyfriend? Night Hitomi was stunned. Hacker, future boyfriend. Sarah, itigil mo na yan, anong nangyayari? Sige, siya ang boyfriend na mahal ko. How old are you to be in love? Sabi ni Night Heat na walang emosyong boses. Oh, never mind about that. Anyway, hindi mo siya mapapatay. Okay, pero hindi ko siya napatay ngayon, maswerte akong nakaiwas ng isang putok, hahanap ako ng pagkakataon para ma-snipe siya ulit sa school bukas, buti na lang tumawag ka sa tamang oras, kung hindi, gagawin ko. Pinatay siya bukas. Salamat, Ate Sarah. Pagkababa ng telepono, hindi nakaimik si Sarah, nagkataon lang sa mundo, hindi sinasadyang magmisyon, ngunit ito ay kasintahan ni Little Mo Love. Dahil hindi niya kayang patayin si Lance, maibabalik lamang ni Sarah ang misyon na ito. Kinuha ni Sarah ang kanyang telepono at naghanda na ibalik ang misyon, natural na hindi ordinaryong telepono ang kanyang telepono. Muling tiningnan ni Sarah ang larawan ni Lance sa kanyang telepono, palaging nakakaramdam ng isang pahiwatig ng pagiging pamilyar. Maya-maya ay tumawag muli ang tawag mula sa munting hacker beauty. Kuya Lance. Kamusta? Nahanap mo ba ang lalaking nag-snipe sa akin? Tanong ni Lance, kung nakita niya ito, gagawin siya ni Lance ngayong gabi, ang ganitong uri ng sniper na palihim na nagmamasid sa kanya, ay hindi dapat maging malambot, o kung hindi, siya ang mamamatay. Kuya Lance, natagpuan na ang paghahanap, kaya lang, masyadong nagkataon, hahaha. Anong ibig mong sabihin? Well, I'll be honest, kaibigan ko yung lalaking pumatay sa'yo. Anong kalokohan, para saan ako pinatay ng kaibigan mo? Walang imek si Lance. Really la? My friend she's a killer She just happened to get a mission to kill you, so kinuha niya. Hindi ko inaasahan na ikaw pala. Oh shit, anong pangalan ng kaibigan mo, alam mo bang muntik na niyang masabugan ang ulo ko? Ouch! Hindi pa headshot yan. Ngumiti ang little hacker beauty hihihi. Nasaan siya? Kuya Lance, huwag mo siyang sasaktan, nakakaawa din siyang tao. Noon, ipinangako siya ng kanyang pamilya sa isang talunan mula sa napakalakas na pamilyang iyon upang umakyat sa isang mas makapangyarihang pamilya, at si Sister Sarah ay tumakas sa bahay. Kaya huwag mo siyang sasaktan. Pakiusap ng munting hacker beauty. Hindi ko nga alam kung nasaan siya, paano ko siya masasaktan, dahil kaibigan mo ako, natural na pagbibigyan kita, pero kailangan ko siyang kausapin ng harapan, huwag kang mag-alala, nanalo ako. Huwag mo siyang saktan. Sabi ni Lance, ngunit hindi siya papatayin ni Lance, hindi maiiwasan ang pambubugbog, dahil ang pag-iisip na halos mabalian na ang kanyang ulo ay lubhang nakakainis. Okay, I can tell you where she is, but you shouldn't hurt her. Huwag kang mag-alala. Nasa Hotel XX, Room XX siya. Tinapos ni Lance ang tawag at pumunta sa XX Hotel XX Room. Si Lance ay nagmamaneho roon, hindi lumilipad, at ang paglipad sa mga eaves ay napakasakit din sa panloob na enerhiya. Katok-katok. Katatapos lang maligo ni Sarah at lumabas ng banyo na nakatapis ng tuwalya sa katawan, nang makarinig siya ng katok sa pinto. Si Sarah na may mata ng pusa upang makita, si Lance iyon, na bigla, si Sarah ang nagsabi sa kanya. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong bersyon ng artikulong ito. Sa sandaling bumukas ang pinto ng silid, nakita ni Lance ang isang magandang babae na nakabalot ng tuwalya, bagong labas ng shower, ang kanyang balat ay pula at basa-basa pa.
Natigilan si Lance, iniisip kung maling pinto ang hinahanap niya, napakawalang awa ng killer na iyon, paano ito magiging isang magandang babae, at ang magandang babaeng ito ay hindi mukhang malaki, tinatayang nasa 18 taong gulang, o marahil ay hindi. Kahit, 16 o 17. Ikaw ba ang pumatay? Nagtatanong na tanong ni Lance. Malamig ang mukha ni Sarah, na parang walang ekspresyon, at sinabing, ako nga. Ano ka ba, ikaw talaga? Napatalon si Lance sa galit. Sa orihinal, ang layunin ni Lance ay bugbugin siya, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay isang babae, at isang magandang babae sa murang edad, kaya parang hindi ito lubos na magagawa ni Lance kapag nakilala niya talaga siya. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga mamamatay lamang, at hindi nila siya pinuntirya, at sila ay kaibigan ng maliit na kagandahan ng hacker. Ang mukha ni Sarah ay parang malamig na hamog na yelo, nang makita ang galit ni Lance, walang takot, na ikinagulat ni Lance, hindi masyadong matanda, ngunit medyo kalmado rin, hindi ba sapat ang pag-uugali ni Lance? Pumasok si Lance sa silid ni Sarah at umikot. Hindi ito pinigilan ni Sarah, at pagkatapos lamang na tumalikod si Lance ay nagtanong si Sarah ng walang pakialam, ano pa ang gusto mo? Bahagyang nalungkot si Lance na tumakas siya ng walang kabuluhan, ngunit kailangan niyang sabihin ang isang bagay. Bakit mo ako pinatay? Hindi isang tao ang pinapatay ko, ito ay isang misyon. So, gusto mo pa ba akong patayin ngayon? Tanong ni Lance. Ikaw ang boyfriend ni Sarah, binigyan ko ng mukha si Sarah at nagretiro ng assignment. Sabi ni Sarah na may blankong ekspresyon. Fetish boyfriend. Naalala ni Lance, bago nakiusap ang maliit na dilag na hacker kay Lance na maging boyfriend niya, same time na tinanggihan ni Lance ang batang ito, hindi inaasahan ang fetish boyfriend na ito, ngunit sa ngayon, ayaw tanggihan ni Lance. Ito, hindi na kailangang makipagtalo sa isang mamamatay tao. Nga pala, sinong nagsabi sa iyong patayin mo ako? Tanong ni Lance. 224. Hindi ko alam, imposibleng makilala ng isang mamamatay tao ang kanyang amo kapag siya ay nagmimisyon. Walang pakialam na sabi ni Sarah, ang kanyang mukha ay tila hindi naiirita o masaya, iyon ay walang ekspresyon. Walang ekspresyon, ngunit ang kanyang pinakadakilang ekspresyon, siya ay tulad ng isang nililok na kagandahan, ang kanyang ekspresyon ay palaging ganito, ngunit palaging napakaganda. Hindi na nagtanong pa si Lance, at marahil ay hindi na makapagtanong kung sino ang naglagay ng bounty sa kanyang ulo para patayin siya. May iba pa ba? Kung hindi, maaari ka nang umalis. Sabi ni Sarah. Fine, lalapit sana ako at bugbugin ka, pero dahil maganda ang ugali mo, kakalimutan ko na iyon. Tumingin si Lance kay Sarah sa huling pagkakataon, pagkatapos ay lumabas ng kwarto. Isinara ni Sarah ang pinto, nagpalit ng pijama at tumayo sa harap ng bintana, maganda ang kanyang paningin at malinaw na nakikita niya sa gabi. Lumabas si Lance sa hotel, nakarating na sa unang palapag, at sumakay sa isang BMW na kotse at tumulak palayo. Tumingin si Sarah sa papaalis na BMW ni Lance at nagmuni-muni, at pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay sinabi niya, siya nga, may nagkataon lang sa mundo. Sa katunayan, dapat ay nakilala ni Sarah na si Lance ay teknikal na kanyang kasintahan. Ilang taon na ang nakalilipas, nang makipagtipan sa kanya ang pamilya, nakilala na ni Sarah si Lance minsan, ngunit hindi dapat siya nakilala ni Lance. 13 taong gulang pa lamang siya noon, at si Lance ay malamang na 14 din, at sa panahong iyon, ang malupit na anyo ni Lance ay wala man lang first grade martial strength. Pagkatapos noon, siya ay umatras at nanlamig at mayabang, direkta niyang iniwan ang pamilya, ayaw niyang gamitin bilang kasangkapan sa pag-akyat sa matatag na pamilya, hindi siya bumalik minsan sa lahat ng mga taon na ito, at namatay pa rin ang kanyang mga magulang ng maaga. Narinig niya, gayunpaman, na kalaunan ang sayang na fiancé na iyon ay pinaalis sa pamilya dahil sa pagsilip sa paligan ng iba. Hindi ko lang akalain na masasalubong ko siya ngayon dito at muntik ko na siyang barilin. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong karagdagan sa iyong sariling website, na isang magandang lugar upang magsimula. Tandaan ang website na Consyo8.net. Bumalik si Lance sa kanyang tahanan kung saan sabik na naghihintay sa kanya si Ken. Lance, bumalik ka na, kumusta?
Nagpanik si Kent at nagtanong. Ayos lang, Uncle Brown, naalagaan na. Maginhawang sabi ni Lance. Sino ang nagtangkang pumatay sa iyo? Tanong ni Sally Brown. Isang mamamatay tao, sayang hindi natin maitatanong kung sino ang bounty, kung hindi, hindi natin ito pakakawalan. Nanlumo si Lance. Napatay mo ba ang killer na iyon? Hindi totoo yan, pero natatakot siyang patayin ulit ako at umatras siya sa misyon. Sabi ni Lance. Si Kent ay abala sa pagsasabing, ngunit kahit na siya ay umatras sa misyon, hindi ito nangangahulugan na wala ng iba pang mamamatay na kukuha ng trabaho muli. Oo. Kung ganoon nga, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Nanlamig ang mukha ni Lance. Sinabi ni Kent, 9 times out of 10, si Danny Lin ang nag-alok ng bounty, tutal, pinutol mo ang kanyang buhay. Maaaring si Yue din at ang kanyang anak, silang tatlo ay nasa half-eunuch status pa. Nima. Nanlumo si Lance. Sinabi ni Sally, maaaring si Yuan at ang kanyang anak, o si Rit Ian Zhao, maaaring ang mga pamilya ng mga baliw sa campus na iyon, tulad ni Su Yuhao o iba pa, napakaraming hinala ng pagkuha ng isang mamamatay tao para patayin ka pa rin. Pagkatapos sabihin iyon, hindi maiwasan ni Sally na titigan si Lance, kung nakinig lang sana siya sa kanya sa umpisa at nanatiling mababang profile sa paaralan, gaano kaganda, kung gayon ay wala ng gulo ngayon. Lance's speechless smile, basta, umarkila ka lang ng killer, gawin mo na parang natatakot ako, di bale, medyo mas mapagbantay ako sa sarili ko, hindi ganoon kadaling patayin ako. Sa sandaling ito sa bahay ni Yuan. Biglang sinabi ni Harry Lee, Uncle Liao, Young Master Liao, ang assassin na iyon na may codename na Night Hitomi, pagkatapos niyang gawin ang misyon, siya ay umatras na ngayon. Bakit niya kinuha ang trabaho at pagkatapos ay umatras? Nagtatakang tanong ni Yuan. Hindi ko maintindihan, o baka may pansamantala siyang gagawin, Tio Liao, dahil nagretiro na si Night Hitomi, ano na? Ng pangunahing bayad. Nanlumo si Liao Buffalo, hindi pa patay si Lance, kaya ang 20% ng basic fee ay ibinabawas. Ito ay napakaraming bitag, ang pabuya ay 60 milyon, ito ay sandali lamang mula nang ito ay naging 40 milyon. Tumawa si Harry Lee, Tio Liao, mabuti na ang mga tao ay makabalik ng 80%, ang ilang mga alyansa ng mamamatay na may masamang reputasyon ay kailangang ibawas ang kalahati kahit na ibalik ang misyon. Sinabi ni Yuan Liao na abala, tatay, huwag mo itong ibalik, ngayong gabing ito ay hindi kukunin ng mag-aaral, mag-alok ng gantimpala sa ibang mga pumatay upang kunin ito, hindi ako naniniwalang hindi rin ito kukunin ng ibang mga mamamatay. Medyo depressed si Liao Buffalo sa pera, tutal hindi naman maliit na halaga ang 60 milyon, ang pangunahing dahilan ay pakiramdam niya ay hindi katumbas ng halaga ang buhay ni Lance. Sige, mag-alok ng reward. Nagpa siya si Shelton Liao na mag-alok ng isa pang bounty at hayaan ang isa pang assassin na kumuha ng trabaho. Sa sandaling ito, sa bahay ni Yvonne. Ben, naisip mo na ba Gusto kong putulin si Yuan, bilasan mo mag-isip ng paraan para maputol ko si Yuan sa lugar na maraming tao at atensyon. Si Ben ay puno ng mga itim na linya, anong uri ng miss takot sa langit at lupa, Cotman's lifeblood ay matapang na gawin. Miss, ang ganitong klase ng cot, siguradong mapupunta sa London Window Forum, masisira ang reputasyon ng tatay mo, nagpit ka na sa huling pagkakataon, ilang araw na lang at pitted na naman, by your father knows, tatay mo na magpapaputok. Ako. Payo ni Ben. Nasa balita si Lance Scott Danny Lin, kaya bakit hindi ito nakaapekto sa reputasyon ni Kent? Bakit kailangang maapektuhan ng pagputol ko ang reputasyon ng aking ama? Hindi kumbinsido si Yvonne. Iba, pinutol ni Lance si Danny Lin? Yun ay dahil gusto ni Danny Lin na halayin si Sally, at si Danny Lin ay ginahasa din ang magagandang babaeng customer sa mall noon, walang nakikiramay kay Danny Lin, kaya natural, hindi ito makakaapekto kay Kent. Reputasyon. Sinabi ni Yvonne, kung gayon ay maaari rin tayong magdisenyo ng bitag para kay Yuan para ma-rape ka, pagkatapos ay huhulihin ko siya sa mismong lugar, pagkatapos ay makatuwirang kumpiskahin ko ang kanyang mga gamit, yay, magaling ako, gawin mo lang.
Hindi nakaimik si Ben, ginahasa siya, may naniniwala ba dyan? Gayunpaman, matigas ang puso ni Miss, na si Yuan Liao din talaga, bakit masama ang loob ni Miss ngayon? Sa bahay ni Yuan. Ngumiti si Harry Lee at sinabing, ang misyon ay kinuha ng isa pang mamamatay, ang mamamatay na ito ay pinangalan ng Blood Baby, itong Blood Baby ay sikat na sikat sa Killer World. Masayang nagtanong si Yuan, sikat na sikat. Si Blood Baby ba ito, isang napakalakas na tao? Ibig sabihin patay o buhay si Lance. Mahusay, fuck Lance, ang tanggang taong ibon. Gayunpaman, umiling si Harry Lee at sinabing, ang kasikatan ng codename Blood Baby ay hindi dahil siya ay napakalakas, sikat siya sa industriya dahil siya ay isang uhaw sa dugo na mamamatay na mahilig kumain ng mga sanggol, lalo na ang mga bagong silang na sanggol. 225. At gaano siya kalakas? Tanong ni Shelton Liao. Malakas, isang gold medal killer, mas malakas pa sa codename na Night Pupil kanina lang, kahit man lang sa dami ng mga mission na natapos niya, higit pa sa Night Pupil. In short, ang pagpatay kay Lance ay parang pagpatay ng manok. Hehe, tang damas, naghihintay siyang mamatay. Tuwang-tuwa si Yuan. Natawa din si Shelton Liao at sinabing, sana sa pagkakataong ito, may dumb anak na dugo para paksain itong langgam na si Lance, na nagligtas sa kanya mula sa pagtalbog muli at minsan at para sa lahat. Sinabi ni Harry Lee, kapag namatay na si Lance, maibabalik ni Liao Mister ang kanyang dating prestihiyo sa paaralan, binabati kita Liao Mister. Si Yuan Liao ay nagbalak laban kay Lance sa bahay, ngunit hindi niya alam na ang Mantis ay sumugod sa Cicada at dilaw na Maya, si Yvonne ay nagpaplano din laban kay Yuan Liao sa bahay. Walang salitang binibigkas buong gabi. Kinabukasan, Martes noon, hinatid pa rin ni Lance si Sally sa paaralan kasama niya. Miss, kahapon galit ka pa, ngayon hindi. Tanong ni Lance habang nagmamaneho ng kotse. Galit na sinabi ni Sally, sino ang nagsabing hindi ako galit? Sa katunayan, si Sally ay hindi galit sa loob, kahapon, si Lance ay muntik nang mapatay ng isang mamamatay, ang sakit sa puso ay namamatay, kung ano ang galit pa. Ang isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ipaalam sa akin kung saan ka pupunta mula ngayon, okay, at huwag mo akong hayaang mag-alala, sabi ni Sally Brown. Oo, okay. Sa umaga kapag may mga klase, pumasok si Lance sa campus upang maglakad-lakad. Ngayon, pinag-uusapan ng campus ang mga paksang may kaugnayan sa araw ng bagong taon, tulad ng New Year's Day Gala, at lalo na ang New Year's Day Talent Competition. Isang kaibigan na tinatawag na Zongdo ang gumawa ng isang post, na nagsasabing, ang bagong taon ng gala sa taong ito ay magiging lubhang kapana-panabik, nabalitaan ko na si Jordan ay pupunta sa aming paaralan upang kumanta sa bagong taon na gala. Si Jordan, aking idolo, ako sinasasabik na makita ang aking idolo, mayroon bang mga tagahanga ni Jordan na tulad ko? Tom Oyo Lonely Beg Sister Drag said, I am also a fan of Linglongyo also excited in. U3's Life said, super love Linglongyo, gusto ko lahat ng kanta niya. Sabi ni Yaya, darating ang aking Diyos. Tiningnan ni Lance ang post na ito ay medyo marami ang sumagot, ang bilang ng mga tugon ay higit sa 8,000, at, ito ay tila ang mga tagahanga ni Linglongyo, sobrang mahal si Linglongyo o kung ano paman. Curious na tinanong ni Lance si Daylan, sino si Jordan? Ngumiti si Daylan, isang mga awit mula sa ating lungsod ng London ang lumabas, dati siyang estudyante sa Palanan Middle School, at nabalitaan ko na ngayong New Year's Day Gala, pupunta siya sa paaralan para kumanta ng isang kanta para ipahayag ang pagmamahal niya sa kanyang alma mater. Gayunpaman, hindi ko talaga gusto itong si Jordan. Bakit? Tanong ni Lance. Narinig ko na ang Jordan na ito ay medyo malaswa, medyo maraming chismis, at madalas may mga ulat tungkol sa kanya na may kwarto kasama ang ilang babaeng modelo o iba pa. Oh, sikat ba siya? Ito ay isang third-rate na maliit na bituin na kumakanta, dati siyang lumahok sa Voice of the Earth, at nanalo sa top 20 at pumirma sa isang kumpanya, siya ay itinuturing na isang pagmamalaki ng London City. Lalo na maraming mga tagahanga sa aming London City, kung tutuusin, siya ay mula sa aming lungsod. Mukhang medyo alam na ito ni Daylan.
Hindi na nagtanong si Lance, at nagpatuloy sa paglalakad sa paligid ng campus, bored sa klase, syempre naglalaro sa kanyang telepono. Sa reputasyon ni Lance, kahit na dumating ang principal, hindi siya maglalakas loob na magsabi ng kahit ano. Sabihin mo, dumating si Lance, talagang nagpapatrolya ang principal sa corridor sa labas, nakita niya si Lance na naglalaro ng cellphone niya, parang hindi niya nakita, mag-ingat na hindi mabugbog ni Lance. Isang kaibigan na nagngangalang Jin Jonghao ang nagpost, ang kompetisyon ng talento sa araw ng bagong taon, sa taong ito, ayon sa pagkakabanggit, ay nag-imbite sa mga sikat na eksperto ng lungsod ng London na husgahan ang Markao. Para sa kompetisyon ng instrumentong pangmusika, inimbitahan namin si Wen Mengxian na maging hurado. Inimbitahan namin sina Lun Meng at Su Yang, dalawang master calligrapher, na maging judge para sa kompetisyon ng pagpipinta. Inimbitahan namin si Rit Ian na maging judge para sa patimpalak ng tula. Syempre, ang principal mismo ang judge na double kumpara sa mga nakaraang taon. Ang unang pwesto ay gagawaran ng 10,000 yuan, ang ikalawa at ikatlong pwesto ay 5,000 yuan, ang ikaapat, ikalima at ika-6 na pwesto ay 2,000 yuan at ang ikapito hanggang ika-10 pwesto ay 1,000 yuan ayon sa pagkakabanggit. Lahat, pumunta para rito. Ang kaibigang ito na tinatawag na Jin Jonghao ay malamang na isang guro. Nagulat si Lance nang makita si Lun Meng, at si Lun Meng ay isang judge sa calligraphy pa nga. Hindi pa alam ni Lance na marunong man lang gumawa ng calligraphy si Lun Meng. Sa tugon sa post na ito, isang kaibigan na tinatawag na Sere daw, ang sumagot, ihambing at ihambing, hindi ang parehong mga tao na nanalo ng mga parangal bawat taon, at kami ay nakikipag-hang-on, walang kalahating relasyon, maaari ring tumagal ng ilang araw pang walang pasok sa bagong taon. Tama. Hindi na kailangang ikumpara ang lahat ng nalalaman, tumugtog ng instrumentong pangmusika, tiyak na senior Shu Wenshin muna, kompetisyon sa kaligrapya, tiyak na Rit Ian Zaong Yu muna, kompetisyon sa pagpipinta, tiyak na espesyal na klase na Guo Weidong muna. At tula na may mga pa sa tingin lahat alam, ay senior 32 na klase ng mahuhusay na si Alex Liu muna. Sagot ng isang kaibigan. Si Lance ay lumahok sa 4 na item sa taong ito, kaya mas nababahala pa rin si Lance tungkol dito. Si Lance ay hindi gustong makakuha ng anumang ranggo sa kanyang sarili, ito ay isang bagay lamang ng paglahok. Gayunpaman, sa dating talento ni Lance bilang numero 1 kabataan sa mundo, sigurado akong hindi ito magiging masama. Noong unang panahon, si Lance ang numero 1 kabataan sa mundo, na may namumukod tanging talento sa musika, chess, calligraphy at pagpipinta, at sa tuwing lilito siya, maraming mga batang babae ang makuryent niya. Sa oras na ito, sa isang tiyak na damuhan sa gilid ng gusali ng paaralan, si Yuan at Harry Lee ay nakaupo sa damuhan. Harry, kailan darating ang assassin na may codename na Blood Infant at papatayin si Lance ah? Tanong ni Yuan, hindi na siya makapaghintay, nakaramdam ng hindi komportable kung nasaan si Lance. Liao Mister, sa palagay ko ay darating ito sa lungsod ng London bukas ng pinakahuli, marahil kahit ngayong gabi, kung maghihintay ka pa ng 1 o 2 araw, malapit nang mawala si Lance sa balat ng lupa. Sabi ni Harry Lee. Bueno, pagkatapos na mamatay si Lance, gagawa ako ng isang malaking splash para maibalik ang aking reputasyon sa paaralan. Naisip na ni Mr. Jie kung paano ito gagawin para sa akin, at ngayon ay handa na ang lahat, naghihintay lang kay Lance na mamatay. Sabi ni Yuan. Mabubuhay lang si Lance sa magdamag kung mabubuhay siya. Sabi ni Li Haolin sabay tikom ng bibig. Sa sandaling ito, mga 50 metro ang layo mula kina Yuan at Harry Lee, si Yvonne at Ben ay lihim na sumusunod. Matapos dumating si Yvonne sa paaralan ngayon, binantayan niya si Yuan Liao, na handang isagawa ang kanyang paghihiganti. Sinabi ni Yvonne, maaari ba tayong maghanap ng paraan upang maalis ang bodyguard na iyon ni Yuan Liao? Ang bodyguard niya na iyon ay mukhang hindi mahina, natatakot ako na siya ay maging masama. Sinabi ni Ben, Miss, natatakot ako na hindi ganoon kadaling gambling siya. Kalimutan mo na yan, simulan mo na agad ang aksyon, kung masama siya, aaksyonan mo siya. Manam. Tumango si Ben.
Kaagad na ikinaway ni Ivan ang kanyang kamay, at isang batang lalaki ang lumapit sa kanyang likuran, nakasuot ng uniforme sa paaralan, hindi sigurado kung siya ay isang tunay na estudyante o isang impostor. Dinala ito ni Ivan sa daw na iyon, gawin ang sinabi ko noon, at siguraduhing paiinumin siya ng tubig. Mabuti. Kinuha ng batang iyon ang bote ng tubig at naglakad patungo kina Yuan at Harry Lee. 226. Sealed Swordsman. Lumapit ang bata kay Yuan at tumawag. Natigilan si Yuan, matagal na niyang narinig na may tumawag sa kanya ng God-Sealing Swordsman sa paaralan. Ang batang iyon ay abala sa pag-aabot ng isang bote ng tubig at sinabing, Swordsman na nagpapakadiyos, mangyaring uminom ng tubig. Kumunat ang noo ni Yuan at nagtanong, sino ka, bakit gusto mo akong bilhan ng tubig? Dahil ikaw ang Sealed Swordsman o, idol ko, gusto kitang bilhan ng tubig, pero kailangan mong ipanga ko sa akin, dapat ibigay mo sa akin ang iyong autograph kung inumin mo ang tubig ko. Nang marinig ito ni Yuan, napakasarap ng pakiramdam niya, patuloy siyang nanlumo sa mga araw na ito, ngunit ngayon ay bigla siyang nagkaroon ng fan na humihingi ng kanyang autograph, at ngumiti. Kaya, may mga kondisyon para bilhan mo ako ng tubig. Sabi ni Yuan na puno ng pagkukunwari. Oo, hinahangaan kita. Palagi kang magiging feudal na eskrimador ng puso ko, at gusto kong pirmahan mo ang aking kamiseta. Gayunpaman, alam kong hindi mo kami papansinin, kaya bibilhan kita. Isang inuming tubig bago ako mag-request. Feudal Swordsman, pwede bang pirmahan mo ang aking munting tambay, talagang hinahangaan kita. Sabi ng bata. Masayang ngumiti si Yuan, hindi man lang ako natutuwa na humingi ka sa akin ng autograph, paano kita maiinis bilang isang tambay, halika, bibigyan kita ng autograph. Salamat, Sealed Swordsman. Agad na naglabas ng panulat ang batang lalaki at hiniling kay Yuan na pirmahan ang kanyang kamiseta. Si Yuan ay nasa napakagandang mood, hindi inaasahan na may mga tagahanga na humihingi ng kanyang autograph nang siya ay bugbugin ni Lance. Masaya niyang nilagdaan ang mga salitang Sealing Swordsman Yuan. Salamat, Swordsman. Abala ang lalaki sa pasasalamat. Ngumiti si Yuan na puno ng affinity at sinabing, You're welcome. Sword Warrior? Tapos uminom ka ng tubig, aalis muna ako, gusto kong bumalik sa klase ko para magpakitang gilas. Sabi ng bata. Tumawa si Yuan, kung gayon dapat kang bumalik sa iyong klase. Tuwang-tuwa na tumakbo ang maliit na bata. Napatingin si Yuan sa bote ng inumin na hawak niya at tumawa. Nakita ni Harry Lee na natuwa si Liao at agad na nambobola, Young Master, naiingit talaga ako sa iyo, may mga tagahanga kang naghahanap ng autograph mo, mas maganda kung may mga tagahanga din akong naghahanap ng autograph ko, sigurado akong cool ito. Ngumiti si Yuan na puno ng pagpapanggap at sinabing, wala lang ito, dati, noong hindi pa nagpapakita si Lance, kailangan kong pumirma ng maraming autograph araw-araw, at maraming babaeng tagahanga ang nagboluntaryong matulog sa akin sa gabi. Pumayag si Harry Lee, ang galing ni Young Master, at may mga babaeng tagahanga na natutulog sa kanya. Pinahihit ni Yuan Liao ang takip ng bote ng tubig at hindi na masyadong nag-isip, humigop ng husto, napakasarap sa pakiramdam, marahil ay nauugnay ito sa kanyang kalooban. Sinabi ni Harry Lee, mukhang magsasaya si Young Master, buhay pa si Lance, may mga tagahanga na naghahanap ng autograph mo, kapag namatay na si Lance, maibabalik mo ang iyong dating ningning. Inabot ni Yuan ang bote ng tubig kay Harry Lee at sinabing, dapat uminom ka rin ng tubig. Nagdahilan si Harry Lee, Liao Mister, hindi ko ito iinom. Inumin mo na lang kung sasabihin ko sayo, galing yan sa mga fans ko, ano takot mo, humigop ka. Hihihi. Good. Then thanks to Liao Mister, iinom din ako ng tubig na pinadala ng mga fans ni Liao Mister. Humigop din si Harry Lee, at saka iniabot kay Yuan Liao, na nilagok ito at itinapon ang bote kahit saan. This quality, suck. Good to say na may fans. Sa di kalayuan, sinabi ni Ben, Miss, ang bodyguard ni Yuan Liao ay humigop din ng tubig. Bumantong hininga si Yvonne, tama lang, magpares ka lang. Nang inig si Ben, sabi rin ng isang pares nito. Tanong ni Yvonne, ang gamot mo, gumana ba talaga?
Bakit lumipas ang ilang minuto at wala pa ring nangyari? Si Ben ay abala sa pagsasabing, Miss, ang gamot ko ay ganap na tunay. Ito ay tinatawag na aphrodisiac, kahit na ang pinakamabangis na hayop ay hindi ito kayang buhatin, pati na ang isang tao na kumakain nito. Miss, maghintay lamang, ito ay hahampas sa 10 minuto, at pagkatapos ay mag-aaway sila kapag nakakita sila ng isang babae. Masisiraan na ba sila ng bait? Tumingin si Yvonne kay Ben. Sinabi ni Ben, sa teoryang oo, iyon na lang ang natitira sa utak, at hindi ito mamamatay ng walang pagbuga. Hindi ko maintindihan kung gaano eksakto, at ito ang unang beses na ginamit ko ito. Makalipas ang halos 10 minuto, medyo nag-init si Yuan at hindi niya napigil ang tanggalin ang kanyang jacket. Young master, anong problema? Magtanggal ka ng damit ah. Tanong ni Harry Lee. Medyo mainit ang pakiramdam mo. Hindi ako, paanong mainit sa ganitong panahon, isuot mo agad ang iyong damit bago ka manlamig. Nag-aalalang sabi ni Harry Lee. Gayunpaman, naramdaman ni Yuan na lalong uminit ang kanyang katawan, ito ay sobrang hindi maipaliwanag na hindi niya maiwasang maghubad ng isa pang sinulid na kamiseta. Sa oras na ito, nakaramdam din ng init si Harry Lee. Bigla bang lumiko patimog ang panahon. Medyo naiinitin na rin ako. Hinubad din ni Harry Lee ang kanyang jacket. Sa di kalayuan, tumawa si Ben, well, ang kapangyarihan ay napakalakas, wala pang 10 minuto, at nagsisimula na silang maghubad ng kanilang mga damit. Miss, hindi mo na ito matingnan mamaya, baka marumihan mo ang iyong mga damit. Mata. Sinabi ni Yvonne, pero, gusto kong putulin ang kanilang buhay ah. Hinding-hindi papayag si Ben na tumingin si Miss sa mga gamit ng ibang lalaki, si Miss ang magiging asawa niya. How about this? When they attempt to go rape the girls, I'll rush up and grab them, make sure they're wearing panty, and then you'll rush up with the scissors, okay? Okay. Utos ni Yvonne, ganoon din ang paggupit muli ng iyong salawal, hindi rin pinutol ni Lance si Danny Lee noong isang araw. Ego, bakit ang init? Hinubad ni Yuan ang isa pang piraso ng damit. Si Harry Lee ay parehong mainit din. Hindi pwedeng may mga uod sa damuhan na ito. Tumayo silang dalawa, ngunit nandoon pa rin ang init at pagkatuyo, at ang kanilang mga mata ay namumula at namumula. Narinig ko na kapag ang kanilang mga mata ay naging ganap na pula, sila ay ganap na naging mga hayop sa tagsibol, at hindi sila titigil hanggat hindi sila nanunumpa. Upang pakawalan ang singaw, tuluyang nawala ng isipan. Si Yvonne at Ben ay matiyagang naghihintay, si Yvonne ay may nakahanda ng malalaking gunting. Gayunpaman, marahil ay hindi tinutulungan ng langit si Yvonne, at pagkatapos ay isang aksidente ang nangyari. Sina Tian Zhao at Mr. Wu Ji, pabalik mula sa paglalaro ng bola sa stadium, ay naglalakad patungo kina Yuan at Harry Lee, at nagpapasa rin sila ng bola habang naglalakad sila. Mr. Jia, humabol ka. Si Tian Zhao ay nakasuot ng jersey, na nagpapakita ng isang pares ng payat na kalamnan, pinaghahampas ang ilang bola sa lupa gamit ang kanyang mga palad, tumalon sa magkabilang paa, at inihagis ito kay Mr. Wu Ji na nasa likuran. Si Mr. Wu Ji, na naka-jersey din, ay tumalon at sinalo ang basketball na ibinato ni Tian Zhao. Sa di kalayuan, nanlumo si Ben, ang plano ay mabibigo. Sina Tian Zhao at Mr. Wu Jia ay bumalik mula sa paglalaro ng bola, hindi nila maaaring hayaan si Yuan na mang-rape ng mga babae, ano ang dapat nating gawin? Asar ka? Bakit hindi man lang ako tinutulungan ng langit? Napabuntong hininga si Yvonne. Matapos ihagis ni Zhao Tian ang bola kay Mr. Wu Jia, paimpol niyang hinubad ang kanyang autumn jacket at hubot-hubad dahil pawis na pawis siya. At pagkatapos, si Yuan ay nakaramdam ng init at sobrang hindi makayanan. 227. Totoo rin ito para kay Harry Lee. Pulang-pula ang mga mata ni Yuan Liao, mukhang may pink na mata, at hindi mas maganda si Harry Lee. Lumapit si Tian Zhao at sinabing may matinding alarma, gayuan, anong ginagawa ninyong dalawa? Si Tian Zhao ay nag-iisip pa rin sa kanyang isipan, maaaring si Yuan at ang kanyang bodyguard, ay nagkaroon ng kakaibang damdamin, ito ay nakakatakot din.
Napaangat ng ulo si Yuan Liao nang marinig niya ang sigaw ni Rit Ianzhao. Si Yuan Liao ay ganap na naging isang hayop sa sandaling ito, ganap na hindi nakilala ang sinuman, nang makita si Rit Ianzhao na nakatayo doon na hubot-hubad at nakatingin sa kanya, bigla siyang sumugod kay Rit Ianzhao. Guan, anong ginagawa mo? Hindi ito inaasahan ni Rit Ianzhao, at agad siyang napatalon sa lupa ni Liao Guan. Damn it, Guan, you're crazy. Sigaw ni Rit Ianzhao, desperadong sinusubukang itulak si Yuan palayo. Si Rit Ianzhao ay nagliliyab, si Yuan Liao ay baliw, pinaghiwa-hiwalay siya sa sandaling siya ay lumapit, sinester siya. Sa sandaling ito, nakita ni Mr. Wuji sina Yuan Liao at Rit Ianzhao na magkahiwalay, ganap na hanggal, ang kamay na humawak sa basketball ay gumulong palayo ay hindi alam. Sa sandaling ito, naramdaman ni Mr. Wuji ang isang pares ng nagliliyab na mga mata na nakatitig sa kanya, nakaramdam ng hindi komportable na pakiramdam sa kabuuan. Si Mr. Wuji ay abala sa paglingon, nakita lamang ang mga pulang mata ni Harry Lee na nakatingin sa kanya, ang tinging iyon ay nagpang-inag sa kanya. Harry Lee, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Walang kamalay-malay na napaatras si Mr. Wuji. Mukhang sinapian din si Harry. Biglang tumalon din si Harry Lee kay Mr. Wuji. Harry Lee, anong ginagawa mo? Natarante si Mr. Wuji at tumakas, mataas at mabilis ang martial arts ni Harry Lee, hindi pa nakakatakbo si Mr. Wuji ng 5 metro bago siya sinunggaban ni Harry Lee. Harry Lee? Nababaliw ka na ba? Ako si Mr. Jia. Sigaw ni Mr. Wuji, ngunit galit na galit si Harry Lee at hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa, at silang dalawa ay nakipagbuno sa isa't isa saglit. Sa di kalayuan, sinabi ni Ben sa nalulumbay na si Yvonne, Miss, tingnan mo dali. Si Yvonne ay abala sa pagtingala, at nakita lamang si Yuan na nakikipagbuno kay Rit Ianzhao na parang baliw. At ilang metro ang layo, si Harry Lee ay nakapin sa lupa, si Mr. Wuji ay mahina at walang lakas na lumaban. Anong nangyayari? Natarante si Yvonne. Hindi makapaniwalang sabi ni Ben, Miss, parang nagkamali ako, ang gamot na binigay sa kanila ay gamot sa Mad Dog, pagkatapos uminom ng gamot sa Mad Dog, iisipin nila na sila ay mga baliw na aso at nangangagat na parang mga baliw na aso kapag nakakita sila ng tao. Ano? Ben, paano mo ginagawa ang mga bagay-bagay, hindi mo man lang ito kakayanin? Walang katumbas na panlulumo si Yvonne. Miss, pasensya na, nagkamali ako. Ben, napakawalang kwenta mo, nasira mo ang magandang plano ko. Miss, next time dapat may chance pa. Ayokong maghintay sa susunod. Sa di kalayuan, sina Yuan at Harry Lee, na may Mad Dog disease, ay galit na nakipagbuno kina Rit Ianzhao at Mr. Wuji. Sina Rit Ianzhao at Mr. Wuji ay talagang malas na nakagat na aso, sa publiko. Si Yvonne ay labis ding nanlumo sa sandaling iyon. Nagtaka pa nga si Yvonne kung sinasadya ba ito ni Ben. Hinarang ni Ben si Yvonne at sinabing, Miss, yung picture ng away nila, kayong mga babae o hindi. Walang kwentang bagay, gusto kitang sakupin. Sumipa si Yvonne, ang malaking gunting na hawak sa kamay niya ay walang silbi sa ngayon. Ang buong paaralan ay nasa klase sa sandaling ito, at kung ano ang nangyari sa damuhan sa tabi ng gusali ng pagtuturo, natural na walang nakakaalam. Biglang sumigaw si Mr. Wuji, Isang masakit na tingin ang lumitaw sa mukha ni Mr. Wuji, kung saan siya ay lumaban kay Harry Lee, at napasuko sa isang sandali, at ngayon, ang kanyang kamay ay napakagat-kagat kaya napasigaw si Mr. Wuji sa sakit. Gayunpaman, idiniin siya ni Harry Lee sa lupa na parang mabangis na hayop na hindi makagalaw. Sa tabi niya, lumalaban pa rin si Rit Ianzhao kay Yuan, narinig ni Rit Ianzhao ang dagandong ni Mr. Wuji. Sa isang sulyap sa kanya, nakita niya ang dagwang pagbuka sa braso ni Mr. Wuji at nagmura, "Damn, sira talaga." Noon lang, biglang nanginig ang katawan ni Rit Ianzhao, nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makapaniwala, at ilang sandali pa, sumigaw din si Rit Ianzhao, Si Rit Ianzhao ay hanggal, siya ay isang araw na langgam, ngunit ngayon, siya ay nakagat ni Yuan, na tumutudya sa kanya na parang baliw na aso.
Si Yuan ay walang katulad na malakas, ngunit hindi gumamit ng anumang martial arts, ganap na kumagat tulad ng isang masugid aso, at paminsan-minsan, siya ay nanligaw, ng dalawang pangungusap. Yuan, perwisyo ka. Bagamat nakagat si Rit Ian Zhao, agad siyang bumangon upang labanan. Gayunpaman, ang orihinal na lakas ni Yuan ay mas malakas kaysa sa kanya, at ngayong ganap na siyang naging asong masugid at ang kanyang kapangyarihan ay pumailan lang, saan kayang labanan ni Rit Ian Zhao ang kapangyarihan ni Yuan. Woof! Sa di kalayuan, hindi makapaniwalang sinabi ni Ben kay Yvonne na nakaharang sa kanyang likuran, Miss, naging dalawang asong baliw sina Yuan at Harry Lee, gumagana rin itong gamot sa baliw na aso. Ano ang silbi ng isang baliw na aso? Hindi ako isang baliw na aso. Si Yvonne ay umungal sa pagkabigo. Sa oras na ito, lahat ng mga guro at mag-aaral sa gusali ng pagtuturo ay nasa klase. Nagbabrowse pa rin sila sa campus forum. Sa sandaling ito, sa isang lugar sa labas ng gusali ng pagtuturo, isang boses ang lumabas na mahinang sumisigaw ng tulong. Narinig din ito ng mga guro at estudyante sa klase. Nagtakbuhan ang lahat sa paamano upang tumingin sa labas kung ano ang nangyayari, ngunit nang makita nila ang eksenang nangyayari sa damuhan sa gilid ng gusali ng paaralan, nagulat ang lahat. Oh shit! Nahihilo ako, hindi ito totoo. Oh my God, am I seeing things? Nakalanghap ng malamig na hangin ang mga taong nakakita nito. Hiniwalay ni Lance ang karamihan at tumingin sa labas. Ah! Si Lance ay tanga rin, sa oras na ito, si Sally ay sumikip din, ngunit ang bintana ay masyadong maraming tao ang hindi nakikita. Si Sally ay sumigaw na si Lance ay nagsabi, Lance, tingnan ko, kung ano ang nangyari, lahat ay ganoon. Nagulat. Si Lance ay abala sa pagsasabing, Miss, hindi dapat. Bakit? Lalong naging curious si Sally. Sinabi ni Lance, Sok, hayop, hindi ko akalain na si Yuan ay ganoong tao. Ego, anong nangyayari? Sabihin mo na. Nag-aalala si Sally. Sinabi ni Lance, nasa damuhan si Yuan, pinupunit si Rit Ian Zhao, at hinihimas ang kanyang bibig. Ano? Nagtaka si Sally kung mali ba ang narinig niya, kalokohan. Ang isa pang batang lalaki ay hindi makapaniwala, oh my God, pinaghihiwa-hiwalay ni Yuan si Rit Ian Zhao, at ang kanyang bodyguard, ay kinakagat si Mr. Wu Ji. Hindi lang class 32, natulala ang lahat ng klase sa buong building, marami sa kanila ang naglabas ng phone para kunan. Woof woof. Nanligaw din si Yuan sa mga tao sa building ng pagtuturo. Nananliligaw din si Harry Lee habang pinupunit at kinakagat si Mr. Wu Jia, at inakala ng mga hindi nakakaalam na aso talaga ang nag-aaway sa labas. Sina Mr. Wu Ji at Rit Ian Zhao ay nakagat na may mga marka ng ngipin sa buong katawan. Maraming mga batang babae ang hindi nang ahas na tumingin, at bagamat si Sally ay nakikiusyoso, hindi niya ito makita at hindi niya maiwasang pigilan ang kanyang pagkamausisa. Sinabi ni Daylan, si Yuan Liao ay masyadong pervert, na nagkukunwaring kinagat ng aso si Rit Ian Zhao, si Rit Ian Zhao ay talagang nakakalungkot din. Maging ang kanyang childhood friend, si Mr. Wu Ji, ay hindi bumitaw, natatakot ako na ito ang pinakakakaibang bagay sa kasaysayan ng Palanan Middle School. Nakatayo din ang guro sa tabi ng bintana, nananatili. Tiningnang mabuti ni Lance na Yuan at Harry Lee, maaaring makita lang ng ibang mga estudyante ang kanilang panliligaw, ngunit nakikita ni Lance na sina Yuan at Harry Lee, ay tiyak na nakainom ng ilang uri ng gamot. Kakaiba, sino ang nagbigay sa kanila ng mga gamot? Nagtataka ang isip ni Lance, ito ay malamang na isang baliw na gamot na tulad ng aso, kaya ang pag-iisip ni na Yuan at Harry Lee sa oras na ito, parehong inakala na sila ay mga aso, tumatahol sa kanilang mga instinct. 228. Sa sandaling ito, nasa opisina niya ang prinsipal, at biglang may tumawag sa telepono. Headmaster, grabe. Ang gene mutation ni Yuan ay naging aso, tumatahol siya sa ibaba at kinakagat si Rit Ian Zhao. Nagsalubong ang mga kilay ng principal at pinagalitan, Teacher Lee, wala ka bang gagawin? Principal, no lie? Ngayon ay may mga bagong estudyanteng nakatingin sa bintana ng silid-aralan, na nasa damuhan na iyon sa gilid ng no.
5 school building, makikita rin ang bintana sa likod ng opisina mo. Agad na tumayo ang principal, pumunta sa bintana sa likod ng opisina niya, dumungaw sa labas, at biglang nahulog sa lupa ang lahat ng cellphone na hawak niya, nanatili doon ang buong tao, nakita ko lang sina Yuan at Li Hao. Si Lin, tumatahol na parang mga baliw na aso sa lahat ng mga guro at estudyanteng nakatingin. Sa sandaling ito, sa isa sa mga high-class na gusali ng opisina sa London City, ang opisina ng General Manager. Biglang tumunog ang telepono ni Liao Buffalo. Kamusta? Kuya grabe, may balita sa school, may malaking nangyari. Ngumiti si Shelton Liao, si Lance ba ay patay na? Alam ni Shelton Liao na ang assassin, na may codename na Blood Baby, ang pumalit sa gawain ng pagpatay kay Lance kagabi, hindi inaasahan na ang kahusayan ay napakabilis. Ang mga assassin na ito, ay gumana ng maayos, kung ang kanyang mga kampan ay makakapagtrabaho din ng maayos. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Gayunpaman, ang boses sa telepono ay nagsabi, "Brother, wala itong kinalaman kay Lance, ito ay si Young Master Liao." Ano? Anong nangyari sa anak ko? Naigting si Liao Buffalo. Si Liao Mister, ouch, si Liao Mister ay biglang nagkasakit ng aso at kinagat si Rit Ianzhao sa buong katawan. Mga mani, may sakit ka, sino ang gumawa ng chismis? Nagmura si Shelton Liao sa galit, ginawa rin ang ganitong uri ng chismis. Kuya, wala akong ginawang chismis ipapadala ko sa'yo yung mga pictures at maiintindihan mo. Makalipas ang ilang segundo, nakatanggap ng litrato si Shelton Liao, sa larawan, talagang anak niya ang pinupunit si Rit Ianzhao, may dugo pa rin ang bibig, parang asong masugid. Nang makita ni Liao Shuinyo ang larawan sa kanyang telepono, natigilan siya at nahulog ang kanyang telepono sa lupa. Sa sandaling iyon, si Zhao Saratian ay pumasok sa opisina ni Liao Shuinyo nang may takot. Kuya, masama. Nasa paaralan si Rit Ianzhao Yuan at kinagat ang anak ko, si Rit Ian. Akala ko noong una ay naglalabas ng chismis, ngunit ngayon lang ipinadala sa akin ni Xiao Wu ang larawan, kuya. Berde ang mukha ni Zhao Saratian, ang kanyang sariling anak ay nakagat ng anak ng kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, masyadong isang mapang api, salamat sa kanyang katapatan sa lahat ng mga taon na ito, ang kanyang anak na si Rit Ianzhao ay hindi isang tao. Natahimik si Liao Shuinyo at nataranta, Saratian, huwag kang mag-alala. Malungkot na sinabi ni Zhao Saratian, kuya, hindi ba ako maaaring mabalisa, ang nakagat ay ang aking anak. Nanlumo si Liao Buffalo, tiyak na may nakatago sa bagay na ito, paano magiging maayos si Rit Ianzhao Yuan at magkasakit ng aso, pumunta ka kaagad sa paaralan. Dinala ni Shelton Liao ang ilan sa kanyang mga tauhan at mabilis na sumugod sa paaralan. Sa sandaling ito, sa paaralan. Si Yuan Liao ay tumahol sa langit ng ilang beses, at biglang natigilan, ang kanyang buong katawan ay nakahiga ng walang magawa, at ang dugo sa kanyang mga mata ay unti-unting bumababa. Noon lang nakawala si Rit Ianzhao sa pagpigil ni Yuan, nagmura si Rit Ianzhao, Yuan, daymuhin ba kita, wu. Umiiyak si Rit Ianzhao, ang kanyang damit ay nakagat sa tela, at may mga marka ng ngipin at dugo sa lahat. Kanyang katawan. Sa oras na ito, umiyak din si Mr. Wuji at humiwalay kay Harry Lee, mabagal na tumakbo habang umiiyak. Sa dami ng taong nanonood, tumakas muna sila, baka mabaliw muli sina Yuan at Harry Lee. Maraming mga estudyante ang hindi napigil ang mapatawa habang sila ay nakikiramay kina Rit Ianzhao at Mr. Wuji. Ang dugo sa mga mata ni Yuan Liao ay unti-unting bumabalik at ang kanyang katinoan ay unti-unting bumalik. What's wrong? What's going on? Nakita ni Yuan ang sarili na nakahiga sa damuhan, maraming guro at estudyante sa likod ng school building ang nakamasid. Naunang nagising si Harry Lee. Nagtanong si Yuan, may nangyari ba? Young Master, huwag mo akong tanungin, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Li Haolin. Naramdaman ni Yuan na parang walang bakas ng lakas ang kanyang katawan at hindi makabangon, at gayon din si Harry Lee. Umuurong na ang gamot sa asong baliw, at nanghihina na siya. Sa di kalayuan, nagtanong si Yvonne, ano ang sitwasyon ngayon?
Sinabi ni Ben, parehong nawala ang gamot nina Yuan Liao at Harry Lee, nakalaya sina Rit Ian Zhao at Mr. Wu Ji at agad silang tumakbo palayo. Naiwan sina Yuan Liao at Harry Lee, ngunit tila wala silang lakas, ito ay ang resulta ng gamot sa baliw na aso, at pareho silang nanghihina para tumayo sa loob ng halos kalahating oras. Tuwang-tuwang sinabi ni Yvonne, kung gayon, hindi ba ako makakaakyat doon at manindigan para sa langit, si Yuan Liao ay may mad dog disease, sasamantalahin ko ang pagkakataong sayangin ang kanyang martial arts skills. Pinigilan siya ni Ben, Miss, ngayong naubos na ang gamot nila sa baliw na aso, wala nang dahilan. Pero kinagat niya lang si Rit Ian Zhao sabi ni Yvonne. Umakyat si Yvonne dala ang gunting at sinabing, akyat ako roon at gagawin ang gawain para sa langit. Miss, huwag, Rit Ian Zhao at Mr. Wu Ji ay parehong mga tao ni Yuan, magiging sobra ka ba sa pamamahala kung sasayangin mo si Yuan ngayon sa ngalan ng scapegoating heaven? Wala akong pakialam. Miss, hayaan na lang natin sa araw na ito. Payo ni Ben. Hindi. Pinaghirapan kong magplano ng laban at hindi naputol sa huli, ngayon hindi ko na rin ma-abolish ang martial arts niya, it's too meaningless. Si Yvonne ay nagmatigas pa rin na kinuha ang gunting at nagmamadaling umakyat. Diretso na umiling si Ben, napakawalang imek sa ginang. Stop! Sigaw ni Yvonne at nagmamadaling umakyat gamit ang gunting. Nakita ng lahat ng klase si Yvonne na lumitaw na may gunting at nagulat sila. Damn! Ano ang gusto ni Yvonne? Nasa kanya pa rin ang gunting. Ito ba ay para maging katulad ng Don? Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong karagdagan sa listahan. Sumugod si Yvonne kay Yuan Liao at sumigaw, Yuan Liao, nagkaroon ka ng mad dog disease, kinagat mo sina Rit Ian Zhao at Mr. Wu Ji sa publiko, para maiwasang muling tumama ang iyong sakit sa aso at makasugat ng ibang mga estudyante, ngayon ay Song Yu sasayangin ang iyong mga meridian. Tumingin si Yuan Liao kay Yvonne na may dagandong ng galit, Yvonne, ano ang gusto mo? Yuan, hindi ka pa rin marunong magsisi, parang wala ng pag-asa, kung hindi kita lumpoin ngayon, paano ko haharapin sina Rit Ian Zhao at Mr. Wu Jia? Kung si Rit Ian Zhao ay nasugatan dito ngayon, tiyak na maging iba pang mga estudyante ang nasugatan sa hinaharap. Kung tatanggalin ko ang iyong kung fu, makikita ko kung paano ka makakagat ng mga tao sa hinaharap. Kacha-cha-cha. Pagkatapos sabihin iyon, ang malaking gunting sa kamay ni Yvonne ay nag-click at nag-gesture. Nanginig ang katawan ni Yuan at gustong barilin si Yvonne hanggang sa mamatay, ngunit, dahil mahina, mahirap man lang bumangon. Yvonne, ipinapayo ko sa iyo na huwag mamatay. Umungol si Yuan, napakalaking tigre na bumagsak at binubuli ng aso. Sa sandaling ito, habang papunta siya rito, si Liao Buffalo ay nakatanggap ng tawag, Kuya, nakatanggap lang ako ng mensahe mula sa isang estudyante. Biglang lumitaw si Yvonne na may hawak na gunting, nagbanta na ibasura ang martial arts niyang Master Liao at putulin ang kanyang mga meridian sa ngalan ng langit. Ano? Nagbago ang mukha ni Shelton Liao. Papunta rin sa paaralan, nakatanggap si Elsa ng tawag na gusto ni Yvonne na gayahin ang One Defeat of the Dark Warrior at putulin ang mga meridian ni Yuan sa ngalan ng langit. Sa oras na ito, sa isang partikular na opisina sa lungsod ng London, tumunog ang telepono ni Song Dai Tian. 229. Mr. Song, ang iyong anak ay nagdudulot ng kaguluhan sa paaralan. Ano? Laking gulat ni Edward Song. Sa eksena, puputulan na sana ni Yvonne ang mga meridian ni Yuan nang sumugod ang ilang security guard. Yvonne, stop. Inagaw ng mga security guard ang gunting sa mga kamay ni Yvonne. Sa huli ay nabigo si Yvonne na putulin at natapakan ang kanyang paa sa galit. Sumigaw ang punong guro sa radyo, lahat ng estudyante ay huminto sa panunood, bumalik sa klase. Ang mga mag-aaral na nakahiga sa mga bintana ng gusali ng paaralan ay bumalik lamang sa klase, at ang paaralan ay unti-unting naibalik ang kaayusan. Hindi nagtagal ay dumating na si Liao Buffalo at ang iba sa paaralan, at alam na ni Yuan ang nangyari, iyak siya ng iyak, lalo na nang mapanood ang video, nanligaw siya at tumahol, parang asong-aso, kaya babagsak si Yuan. Tatay, tatay, ayoko nang mabuhay.
Umiyak si Yuan, at si Harry Lee sa kabilang banda ay umiyak din. Siyempre, ang ama ni Rit Ian Zhao, pati na rin ang ama ni Mr. Wuji, ay umiyak din. Tutal, kung kaninong anak na lalaki ang nakagat ng isang baliw na aso ay hindi rin maganda ang pakiramdam. Rit Ian Zhao Yuan, anong nangyayari? Leo Buffalo Gas. Unang URLM, Konshu 8. Net. Dad, may isang estudyante na nagsabing fan ko daw siya at pina-autograph niya ako, tapos binigyan niya ako ng isang bote ng tubig at ininom iyon at nag-init at naabala, at hindi namin alam kung ano ang nangyari. Pagkatapos noon, nang matauhan na kami, kinagat na namin sina Rit Ian Zhao at Mr. Wuji. Wuho! Sabi ni Yuan. Who the hell? He dared to shade my son? He's tired of leaving, who? Nagngagat ang ngipin ni Shelton Liao. Sinabi ni Harry Lee, Tio Liao, hindi na kailangang sabihin, si Lance iyon, maliban kay Lance, walang ibang may galit sa atin. Kung tutuusin, bumibili rin kami ng mga mamamatay tao para patayin siya, ang kanyang pagpatay kay ipinaliwanag ito ni Young Master Liao. Lance. Naikuyom ni Shelton Liao ang magkabilang kamao, hindi naging ganito kalakas ang killing machine sa kanyang mga mata. Sinabi ni Harry Lee, Tito Liao, pinapawi mo rin ang iyong galit, sa palagay ko ang codename na Blood Infant ay papunta na sa London City, kahit gaano pa kabilis tumalbog si Lance, malapit na ang kanyang kamatayan, hintayin na lang natin ang balita. Nang pagkamatay ni Lance, tumango si Shelton Liao, medyo gamaan ang kanyang puso. Kung alam ni Lance ang tungkol sa kanilang pag-uusap, tiyak na mararamdaman niyang maling pinatay siya, at talagang wala itong kinalaman sa kanya. Ang tunay na mamamatay tao, si Yvonne, gayunpaman, wala silang pinaghihinalaan. Ang pang-apat na klase ng umaga ay muli ang klase ng guro ng klase na si Zimmer Chen. Pakiusap na tumayo ang bulaklak at damo ng klase natin. Sabi ni Zimmer Chen at tumingin kina Sally at Alex Liu. Natigilan ang lahat ng estudyante sa klase, bakit kailangan nilang hilingin na tumayo ang bulaklak ng klase at ang damo sa klase? Si Lance ay ang personal na bodyguard ni Sally, kaya tiyak na hindi niya maaaring hayaang umalis si Sally sa isang tiyak na hanay ng kanya, at bukod pa, si Lance ay dating squadgrass ng Senior 3 Class 5, kaya ngayong dumating siya sa Class 32, natural na siya ang magiging squadgrass ng Class 32, iyon pa rin ang naisip ni Lance. Pagkatapos magsalita ni Zimmer Chen, walang nagkusa na tumayo sa sandaling ito. Bagamat alam ng lahat na si Sally ang class flower, ngunit kung si Sally ang magkukusa na tumayo, hindi ba niya mararamdaman na siya ang class flower at medyo narcissistic, kaya hindi siya naglakas loob na tumayo. Nakita ni Alex Liu na hindi nagkusa si Sally na tumayo at aminin na siya ay isang klaseng bulaklak, kahit na alam ng lahat na siya nga. Gayunpaman, sina Sally at Alex Liu ay mahinhin at hindi nagkusa na tumayo, may isang tao na tumayo. Si Lance iyon. Pagkatapos tumayo ni Lance, nagtanong siya, Teacher Chen, bakit mo hiniling na tumayo sina Banhua at Bancao? Si Zimmer Chen ay nagalit nang makita si Lance, na nagkaroon ng nakaraang away, at sumimangot, Lance, sinabi ko kay Banhua at Bancao na tumayo, bakit ka tumatayo? Hindi ba ikaw ang nagsabi na hayaang tumayo si Bancao? Seryosong sabi ni Lance. Nakita ni Alex Liu si Lance na kumukuha ng damo sa klase kasama niya at mukhang galit, nakatingin kay Zimmer Chen at sinabing, Teacher Chen, ako. Ngumuso si Zimmer Chen, Lance, isa kang classgrass sa nakaraang Senior 3 Class 5, ngunit ngayong dumating ka na sa Class 32, hindi na sa iyo ang classgrass, sa tingin mo ba ay classgrass ka pa rin? Hindi nagabalang magsalita si Lance sa guro ng klase, isang pangungusap, sa tingin ko ako ang pinakagwapo sa klase, ano ba kung hindi classgrass, sige, putulin mo na ang chismis, nakatayo ako. Sige, sabihin mo kung anong problema. Tiningnan ni Zimmer Chen ang paraan na hindi siya sineseryoso ni Lance, labis siyang nabalisa, ngunit wala siyang magagawa kay Lance. Si Alex Liu ay mukhang nanlumo sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay sinusumpa si Lance sa pagiging walang hiya, si Alex Liu ay hindi nagustuhan si Lance dahil si Lance ay napakalapit kay Bella. Kung si Alex Liu ay malakas sa martial arts, siya ay mayroon na itinapon si Lance sa banyo. Direktang hindi pinansin ni Zimmer Chen si Lance,
tumingin kina Sally at Alex Leo at sinabing, Sally, Alex Leo, tumayo ka. Si Sally ay pinangalanan ng guro ng klase, kaya natural, siya ay medyo nahihiya at tumayo. Agad ding tumayo si Alex Leo, at tumingin din kay Lance ng isang sulyap, ang kanyang mga mata ay parang may bahid ng pang-aalipusta at pangungutya, basta magnanakaw ka pa rin ng klase ng damo sa akin. Nagpa siya ang punong guro na hayaan ang bawat klase na magbulaklak at magdaos ng damo sa klase upang magsagawa ng isang seremonya ng pagtanggap sa harap ng paaralan. Pupunta na kayong dalawa sa silid-aralan ng hagdanan para sa isang pulong tungkol sa ilang mga bagay tungkol sa pagtanggap kay Jordan. Oo, Teacher Chen. Magalang na tumango si Alex Leo, at pagkatapos ay umalis sa kanyang upuan, at sabay na itinoon si Lance. Nakita si Lance na parang tulala, na iniisip na siya ay isang damo sa klase, ngunit ang resulta ay ang guro ng klase. Wala man lang pakialam sa kanya, at direktang inutusan siya at ang pangalan ni Sally, tinamaan ng husto ang mukha ni Lance, at napakasaya ng kanyang puso. Wala akong magagawa tungkol dito. Nakita ni Lance ang mapagmataas na tingin ni Alex Leo, at ang hindi pagpansin sa kanya ni Zimmer Chen, ang kanyang puso ay nanlumo ng walang dahilan. Hindi talaga narcissistic si Lance, kahit na sa tingin niya ay medyo gwapo siya, ngunit wala siyang narcissism para isipin na kailangan niya maging bancho. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang tumayo bilang bancho ay dahil gusto niya upang pumunta sa isang pagpupulong kay Sally upang maiwasan ang anumang aksidente, tulad ng araw sa Oriental Mall kung saan si Sally ay muntik nang madungisan ni Danny Lin sa ilalim mismo ng ilong ni Lance, hindi nahahayaang mangyari muli iyon ni Lance. Teka! Sigaw ni Lance. Tanong ni Zimmer Chen, Lance, ano pa ang gusto mo? Hindi pinansin ni Lance si Zimmer Chen at inutusan si Alex Leo, bumalik ka na sa upuan mo. Galit na sinabi ni Alex Leo, Lance, sa tingin mo ba ay bancho ka pa rin? Galit na galit si Alex Leo nang makita niyang gusto pa rin ni Lance na nakawin sa kanya ang damo sa klase, at ang dahilan kung bakit gustong umalis ni Alex Leo. Sa pagpupulong ay dahil pupunta rin si Bella sa pulong, at si Bella ay natural na bulaklak ng kanyang klase. Ibibigay ni Alex Leo kay Bella ang tulang isinulat niya sa panahong ito, upang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng isang tula. Ngunit binubuli siya ni Lance at gustong agawin sa kanya ang halaman ng klase. Nang walang talakayan, sinabi ni Lance, bumalik ka sa iyong upuan at kumuha ng mabuti sa iyong mga klase, ipaubaya sa akin ang mga bagay tulad ng mga pagpupulong. Sa damuhan, maraming guro at estudyante sa likod ng school building ang nakamasid. Naunang nagising si Harry Lee. Nagtanong si Yuan, may nangyari ba? Young master, huwag mo akong tanungin, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Li Haolin. Naramdaman ni Yuan na parang walang bakas ng lakas ang kanyang katawan at hindi makabangon, at gayon din si Harry Lee. School building ang nakamasid. Naunang nagising si Harry Lee. Nagtanong si Yuan, may nangyari ba? Young master, huwag mo akong tanungin, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Li Haolin. Naramdaman ni Yuan na parang walang bakas ng lakas ang kanyang katawan at hindi makabangon, at gayon din si Harry Lee. Umuurong na ang gamot sa asong baliw, at nanghihina na siya. Sa likod ng school building ang nakamasid. School building ang nakamasid. Sa likod ng school building ang school building ang nakamasid. Naunang nagising si school building ang nakamasid. Sa building ang nakamasid. Naunang nagising si maraming guro at estudyante sa school building ang nakamasid. Naunang nagising si Harry Lee. Nagtanong si Yuan, may nangyari ba? Young master, huwag mo akong tanungin, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Li Haolin. Naramdaman ni Yuan na parang walang bakas ng lakas ang kanyang katawan. Sa likod ng school building ang nakamasid. Naunang nagising si Harry Lee. Nagtanong si school building ang nakamasid. Naunang nagising si Harry Lee. Nagtanong si Yuan, may nangyari ba? Young master, huwag mo akong tanungin, hindi ko alam kung anong nangyari. Li Haolin.
Naramdaman ni Yuan na parang walang bakas ng lakas ang kanyang katawan at hindi makabangon, at gayon din si Harry Lee. Umuurong na ang gamot sa asong baliw, at nanghihina na siya. Sa di kalayuan, nagtanong si Yvonne, ano ang sitwasyon ngayon? Sinabi ni Ben, parehong nawala ang gamot ni na Yuan Liao at Harry Lee, nakalaya sina Rit Ian Zhao at Mr. Wu Ji at agad silang tumakbo palayo. Naiwan sina Yuan Liao at Harry Lee, ngunit tila wala silang lakas. Ito ay ang resulta ng gamot sa baliw na aso, at pareho silang nanghihina para tumayo sa loob ng halos kalahating oras. Tuwang-tuwang sinabi ni Yvonne, kung gayon, hindi ba ako makakaakyat doon at manindigan para sa langit? Si Yuan Liao ay may mad dog disease, sasamantalahin ko ang pagkakataong sayangin ang kanyang martial arts skills. Pinigilan siya ni Ben, Miss, ngayong naubos na ang gamot nila sa baliw na aso, wala nang dahilan. Pero kinagat niya lang si Rit Ian Zhao sabi ni Yvonne. Umakyat si Yvonne dala ang gunting at sinabing, aakyat ako roon at gagawin ang gawain para sa langit. Miss, huwag, Rit Ian Zhao at Mr. Wu Ji ay parehong mga tao ni Yuan, magiging sobra ka ba sa pamamahala kung sasayangin mo si Yuan ngayon sa ngalan ng scapegoating heaven? Wala akong pakialam. Miss, hayaan na lang natin sa araw na ito. Payo ni Ben. Hindi, pinaghirapan kong magplano ng laban at hindi naputol sa huli, ngayon hindi ko na rin ma-abolish ang martial arts niya, it's too meaningless. Si Yvonne ay nagmatigas pa rin na kinuha ang gunting at nagmamadaling umakyat. Diretso na umiling si Ben, napakawalang imek sa ginang. Stop! Sigaw ni Yvonne at nagmamadaling umakyat gamit ang gunting. Nakita ng lahat ng klase si Yvonne na lumitaw na may gunting at nagulat sila. Damn, ano ang gusto ni Yvonne? Nasa kanya pa rin ang gunting. Ito ba ay para maging katulad ng Don? Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay tingnan ang pinakabagong karagdagan sa listahan. Sumugod si Yvonne kay Yuan Liao at sumigaw, Yuan Liao, nagkaroon ka ng mad dog disease, kinagat mo sina Rit Ian Zhao at Mr. Wu Ji sa publiko, para maiwasang muling tumama ang iyong sakit sa aso at makasugat ng ibang mga estudyante. Ngayon ay sungyu sasayangin ang iyong mga meridian. Tumingin si Yuan Liao kay Yvonne na may dagandong ng galit. Yvonne, ano ang gusto mo? Yuan, hindi ka pa rin marunong magsisi, parang wala ng pag-asa, kung hindi kita lampoin ngayon, paano ko haharapin sina Rit Ian Zhao at Mr. Wu Ji? Kung si Rit Ian Zhao ay nasugatan dito ngayon, tiyak na maging iba pang mga estudyante ang nasugatan sa hinaharap. Kung tatanggalin ko ang iyong kung fu, makikita ko kung paano ka makakagat ng mga tao sa hinaharap. Kacha-cha-cha. Pagkatapos sabihin iyon, ang malaking gunting sa kamay ni Yvonne ay nag-click at nag-gesture. Nanginig ang katawan ni Yuan at gustong barilin si Yvonne hanggang sa mamatay, ngunit, dahil mahina, mahirap man lang bumangon. Yvonne, ipinapayo ko sa iyo na huwag mamatay. Umungol si Yuan, napakalaking tigre na bumagsak at binubuli ng aso. Sa sandaling ito, habang papunta siya rito, si Liao Buffalo ay nakatanggap ng tawag, Kuya, nakatanggap lang ako ng mensahe mula sa isang estudyante. Bilang lumitaw si Yvonne na may hawak na gunting, nagbanta na ibasura ang martial arts niyang Master Liao at putulin ang kanyang mga meridian sa ngalan ng langit. Ano? Nagbago ang mukha ni Shelton Liao. Papunta rin sa paaralan, nakatanggap si Elsa ng tawag na gusto ni Yvonne na gayahin ang One Defeat of the Dark Warrior at putulin ang mga meridian ni Yuan sa ngalan ng langit. Sa oras na ito, sa isang partikular na opisina sa lungsod ng London, tumunog ang telepono ni Song Dai Tian. 229. Mr. Song, ang iyong anak ay nagdudulot ng kaguluhan sa paaralan. Ano? Laking gulat ni Edward Song. Sa eksena, puputulin na sana ni Yvonne ang mga meridian ni Yuan nang sumugod ang ilang security guard. Yvonne, stop. Inagaw ng mga security guard ang gunting sa mga kamay ni Yvonne. Sa huli ay nabigo si Yvonne na putulin at natapakan ang kanyang paa sa galit. Sumigaw ang punong guro sa radyo, lahat ng estudyante ay huminto sa panunood at bumalik sa klase. Ang mga mag-aaral na nakahiga sa mga bintana ng gusali ng paaralan ay bumalik lamang sa klase, at ang paaralan ay unti-unting naibalik ang kaayusan.
Hindi nagtagal ay dumating na si Liao Buffalo at ang iba sa paaralan, at alam na ni Yuan ang nangyari, iyak siya ng iyak, lalo na nang mapanood ang video, nanligaw siya at tumahol, parang asong-aso, kaya babagsak si Yuan. Tatay? Tatay? Ayoko nang mabuhay. Umiyak si Yuan, at si Harry Lee sa kabilang banda ay umiyak din. Siyempre, ang ama ni Rit Ian Zhao, pati na rin ang ama ni Mr. Uji, ay umiyak din, tutal, kung kaninong anak na lalaki ang nakagat ng isang baliw na aso ay hindi rin maganda ang pakiramdam. Rit Ian Zhao Yuan, anong nangyayari? Liao Buffalo Gas. Unang URLM, Konshu 8. Net. Dad, may isang estudyante na nagsabing fan ko daw siya at pina-autograph niya ako, tapos binigyan niya ako ng isang bote ng tubig at ininom iyon at nag-init at naabala, at hindi namin alam kung ano ang nangyari. Pagkatapos noon, nang matauhan na kami, kinagat na namin sina Rit Ian Zhao at Mr. Wuji. Wuho! Sabi ni Yuan. Who the hell? He dared to shade my son? He's tired of leaving, who? Nagngagat ang ngipin ni Shelton Liao. Sinabi ni Harry Lee, Tio Liao, hindi na kailangang sabihin, si Lance iyon, maliban kay Lance, walang ibang may galit sa atin. Kung tutuusin, bumibili rin kami ng mga mamamatay tao para patayin siya, ang kanyang pagpatay kay ipinaliwanag ito ni Young Master Liao. Lance. Naikuyom ni Shelton Liao ang magkabilang kamao, hindi naging ganito kalakas ang killing machine sa kanyang mga mata. Sinabi ni Harry Lee, Tito Liao, pinapawi mo rin ang iyong galit, sa palagay ko ang codename na Blood Infant ay papunta na sa London City, kahit gaano pa kabilis tumalbog si Lance, malapit na ang kanyang kamatayan, hintayin na lang natin ang balita. Nang pagkamatay ni Lance, tumango si Shelton Liao, medyo gamaan ang kanyang puso. Kung alam ni Lance ang tungkol sa kanilang pag-uusap, tiyak na mararamdaman niyang maling pinatay siya, at talagang wala itong kinalaman sa kanya. Ang tunay na mamamatay tao, si Yvonne, gayunpaman, wala silang pinaghihinalaan. Ang pang-apat na klase ng umaga ay muli ang klase ng guro ng klase na si Zimmer Chen. Pakiusap na tumayo ang bulaklak at damo ng klase natin. Sabi ni Zimmer Chen at tumingin kina Sally at Alex Liu. Natigilan ang lahat ng estudyante sa klase, bakit kailangan nilang hilingin na tumayo ang bulaklak ng klase at ang damo sa klase? Si Lance ay ang personal na bodyguard ni Sally, kaya tiyak na hindi niya maaaring hayaang umalis si Sally sa isang tiyak na hanay ng kanya, at bukod pa, si Lance ay dating squadgrass ng Senior 3 Class 5, kaya ngayong dumating siya sa Class 32, natural na siya ang magiging squadgrass ng Class 32, iyon pa rin ang naisip ni Lance. Pagkatapos magsalita ni Zimmer Chen, walang nagkusa na tumayo sa sandaling ito. Bagamat alam ng lahat na si Sally ang class flower, ngunit kung si Sally ang magkukusa na tumayo, hindi ba niya mararamdaman na siya ang class flower at medyo narcissistic, kaya hindi siya naglakas loob na tumayo. Nakita ni Alex Liu na hindi nagkusa si Sally na tumayo at aminin na siya ay isang klaseng bulaklak, kahit na alam ng lahat na siya nga. Gayunpaman, sina Sally at Alex Liu ay mahinhin at hindi nagkusa na tumayo, may isang tao na tumayo. Si Lance iyon. Pagkatapos tumayo ni Lance, nagtanong siya, Teacher Chen, bakit mo hiniling na tumayo sina Banhua at Bancao? Si Zimmer Chen ay nagalit nang makita si Lance, na nagkaroon ng nakaraang away, at sumimangot, Lance, sinabi ko kay Banhua at Bancao na tumayo, bakit ka tumatayo? Hindi ba ikaw ang nagsabi na hayaang tumayo si Bancao? Seryosong sabi ni Lance. Nakita ni Alex Liu si Lance na kumukuha ng damo sa klase kasama niya at mukhang galit, nakatingin kay Zimmer Chen at sabing, Teacher Chen, ako. Ngumuso si Zimmer Chen, Lance, isa kang class grass sa nakaraang Senior 3 Class 5, ngunit ngayong dumating ka na sa Class 32, hindi na sa iyo ang class grass, sa tingin mo ba ay class grass ka pa rin? Hindi nagabalang magsalita si Lance sa guro ng klase, isang pangungusap, sa tingin ko ako ang pinakagwapo sa klase, ano ba kung hindi class grass, sige, putulin mo na ang chismis, nakatayo ako. Sige, sabihin mo kung anong problema. Tiningnan ni Zimmer Chen ang paraan na hindi siya sineseryoso ni Lance, labis siyang nabalisa, ngunit wala siyang magagawa kay Lance.
Si Alex Liu ay mukhang nanlumo sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay sinusumpa si Lance sa pagiging walang hiya. Si Alex Liu ay hindi nagustuhan si Lance dahil si Lance ay napakalapit kay Bella. Kung si Alex Liu ay malakas sa martial arts, siya ay mayroon na itinapon si Lance sa banyo. Direktang hindi pinansin ni Zimmer Chen si Lance, tumingin kina Sally at Alex Liu at sinabing, "Sally, Alex Liu, tumayo ka." Si Sally ay pinangalanan ng guro ng klase, kaya natural, siya ay medyo nahihiya at tumayo. Agad ding tumayo si Alex Liu, at tumingin din kay Lance ng isang sulyap, ang kanyang mga mata ay parang may bahid ng pang-aalipusta at pangungutya, basta magnanakaw ka pa rin ng klase ng damo sa akin. Nagpa siya ang punong guro na hayaan ang bawat klase na magbulaklak at magdaos ng damo sa klase upang magsagawa ng isang seremonya ng pagtanggap sa harap ng paaralan. Pupunta na kayong dalawa sa silid-aralan ng hagdanan para sa isang pulong tungkol sa ilang mga bagay tungkol sa pagtanggap kay Jordan. Oo, Teacher Chen. Magalang na tumango si Alex Liu, at pagkatapos ay umalis sa kanyang upuan, at sabay na itinoon si Lance. Nakita si Lance na parang tulala, na iniisip na siya ay isang damo sa klase, ngunit ang resulta ay ang guro ng klase. Wala man lang pakialam sa kanya, at direktang inutusan siya at ang pangalan ni Sally, tinamaan ng husto ang mukha ni Lance, at napakasaya ng kanyang puso. Wala akong magagawa tungkol dito. Nakita ni Lance ang mapagmataas na tingin ni Alex Liu, at ang hindi pagpansin sa kanya ni Zimmer Chen, ang kanyang puso ay nanlumo ng walang dahilan. Hindi talaga narcissistic si Lance, kahit na sa tingin niya ay medyo gwapo siya, ngunit wala siyang narcissism para isipin na kailangan niya maging bancho. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang tumayo bilang bancho ay dahil gusto niya upang pumunta sa isang pagpupulong kay Sally upang maiwasan ang anumang aksidente, tulad ng araw sa Oriental Mall kung saan si Sally ay muntik nang madungisan ni Danny Lin sa ilalim mismo ng ilong ni Lance, hindi nahahayaang mangyari muli iyon ni Lance. Teka! Sigaw ni Lance. Tanong ni Zimmer Chen, "Lance, ano pa ang gusto mo?" Hindi pinansin ni Lance si Zimmer Chen at inutusan si Alex Liu, "Alex Liu, bumalik ka na sa upuan mo." Galit na sinabi ni Alex Liu, "Lance, sa tingin mo ba ay bancho ka pa rin?" Galit na galit si Alex Liu nang makita niyang gusto pa rin ni Lance na nakawin sa kanya ang damo sa klase, at ang dahilan kung bakit gustong umalis ni Alex Liu. Sa pagpupulong ay dahil pupunta rin si Bella sa pulong, at si Bella ay natural na bulaklak ng kanyang klase. Ibibigay ni Alex Liu kay Bella ang tulang isinulat niya sa panahong ito, upang ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya sa pamamagitan ng isang tula. Ngunit binubuli siya ni Lance at gustong agawin sa kanya ang halaman ng klase. Nang walang talakayan, sinabi ni Lance, "Bumalik ka sa iyong upuan at kumuha ng mabuti sa iyong mga klase, ipaubaya sa akin ang mga bagay tulad ng mga pagpupulong." 230. Lance, huwag kang umasa sa katotohanan na ikaw ang pinakamasamang kabataan sa campus, may ganoong pambubuli. Ang prestihiyo sa paaralan ay hindi hihigit sa pagiging kilala, ngunit isang hudlom lamang na umaasa sa kung fu. Ako, sa kabilang banda, ay isang nangungunang estudyante sa Palanan High School, isang garantiya ng antas ng promosyon ng paaralan, at isang haligi sa hinaharap of the nation. Akala mo toro ka, pero hindi mo alam na straw bag ka lang marunong lumaban, at sa grupo namin ng mga top students, puro pangungutya lang ang meron sayo. Ang mga estudyante sa klase ay pinagpapawisan para kay Alex Liu, hindi alam kung saan siya nakakuha ng lakas ng loob na kausapin si Tang Evil ng ganoon. Si Alex Liu ay bukas din ang isipan ngayon, sa katunayan, hawak na niya ang mga salitang ito sa kanyang tiyan. Gusto ni Alex Liu si Bella, ito ay isang bagay na alam ng lahat ng nangungunang estudyante ng paaralan, at sinabi rin ng lahat na siya at si Bella ay natural na magkapareha. Sa kasamaang palad, si Lance, isang mabisyo na binata, ay umaasa sa kanyang kakayahang lumaban at madalas na hinaharas si Bella. Si Alex Liu ay matagal nang naiinis kay Lance, at ngayon siya sinabi niya ito, ngunit hindi niya ito mapigilan. Nakita ni Lance na kinutya siya ni Alex Liu dahil isa lamang siyang martial artist, walang kultura o kaalaman, at tumawa siya. Hindi inisip ni Lance na tawagin siyang walang kultura dahil hindi talaga alam ni Lance ang physics at chemistry at iba pa. Lalo na ang pagiging isang nangungunang estudyante.
Medyo natakot din si Alex Liu pagkatapos sabihin iyon, paano kung ihagis siya ni Lance sa hagdan. Gayunpaman, halatang minamaliit niya ang kultura ni Lance, si Alex Liu isang estudyante na hindi marunong mag-martial arts, hindi sasayangin ni Lance ang kanyang lakas para bugbugin siya, dahil hindi siya karapat-dapat na makipaglaro kay Lance. Sinabi ni Lance, Alex Liu, tapos ka na ba? Magmadali kang bumalik sa iyong upuan kapag tapos ka na. Ako si Ban Kao, ano ang nararapat sa akin, hindi ako naniniwalang maglalakas loob kang patayin ako. Sinabi ni Lance, huwag kang mag-alala, hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko, wala akong pakialam na matalo ka, hindi mo rin ako matitiis kahit isang daliri. Sa oras na ito, sinabi ni Zimmer Chen, Lance, sinabi ng punong guro na kapag dumating si Jordan para kumanta sa New Year's Day gala ng Palanan Middle School, tiyak na may mga foreign media reporter na sasama, para hindi maapektuhan. Ang hitsura ng Palanan Middle School, hayaan ang bulaklak at damo ng bawat klase at magdaos ng isang seremonya ng pagtanggap. Bakit kailangan mong sumali sa kasiyahang ito, may layunin ka bang maapektuhan ang hitsura ng paaralan? Sumimangot si Lance, Zimmer Chen, ang ibig mong sabihin ay pangit ako. Ngumuso si Zimmer Chen at hindi nagsalita. Sinabi ni Lance, kagandahan at kapangitan, iba lang ang aesthetics ng bawat isa. Sa tingin ko medyo gwapo ako, kahit papano ang pinakagwapo sa klase, kung hindi ka naniniwala sa akin, hayaan mo ang maraming estudyante sa klase na bumoto at hayaan ang klase na magsabi para sa kanilang sarili, sino ang mas gwapo, si Alex Liu o ako. Huminto ang puso ni Zimmer Chen, huwag mong purihin ang iyong sarili, ang mga taong kinikilalang si Alex Liu ang pinakagwapo sa paaralan, may lakas ka rin ng loob na sabihin na mas gwapo ka kaysa sa kanya. Mabuti, pagkatapos ay hayaan ang klase na magtaas ng kanilang mga kamay upang magpasya. Si Zimmer Chen ay tumingin sa klase at sinabing, kayong mga nag-iisip na si Alex Liu ay ang damo ng klase, mangyaring itaas ang inyong mga kamay. Gayunpaman, wala ni isang tao sa klase ang nagtaas ng kamay, si Zimmer Chen ay nagbigay ng hindi makapaniwalang kahit na ang ilang mga tao ay may iba't ibang aesthetics, hindi nila maiisip na mas gwapo si Lance, tama ba? Sinabi ni Lance, ano pa ang masasabi ngayon? Sige, Alex Liu, bumalik ka sa iyong upuan, huwag mong hiyain ang iyong sarili. Sally, magmadali tayo sa hagdanan ng silid-aralan para sa pulong, huwag palampasin ito. Kaya, sabay na umalis sina Lance at Sally. Si Alex Liu ay nakatayo sa silid-aralan na galit at tumingin kay Zimmer Chen, Teacher Chen, halatang takot lang ang klase na masaktan si Lance. Umungol si Zimmer Chen, okay, umupo ka sa iyong upuan, itong walang hiyang mahirap kunin kasama mo bilang isang damo sa klase, ano ang magagawa ko? Umupo si Alex Liu sa kanyang upuan sa pagkagalit, at walang pagnanais na pumasok sa klase, kinuha ang kanyang telepono, sumakay sa ek, at pumasok sa isang grupo. Ang grupong ito ay puno ng mga nangungunang estudyante. Nagpadala si Alex Liu ng mensahe ng grupo at sinabi ang bagay na ito sa grupo ng mga nangungunang estudyante. Biglang, marami sa mga nangungunang estudyante ang pinagalitan si Lance at hinamak siya. Ang kasuklam-suklam na Lance na iyon ay umaasa sa kanyang kakayahang gumawa ng ilang martial arts, na para bang siya ang pinakamakapangyarihang tao sa paaralan. Hindi nila alam na ang mga hamak na tulad nila, na walang pinag-aralan, ay walang iba kundi isang walang pinag-aralan na martial artist. Na magtatrabaho bilang security guard o bodyguard sa hinaharap sa labas ng lipunan, at ngayon ay kumikilos pa rin sila na parang sila ay mas mataas. Sino sa amin sa grupong ito ang hindi nangungunang estudyante ng Palanan High School, ang pag-asa ng Palanan High School? Si Lance ay isang hindi nakapag-aral na martial artist, isang basura ng lipunan. Sa kasamaang palad, sila, isang grupo ng mga nangungunang estudyante, ay naglakas loob na ilabas ang kanilang galit sa loob ng grupo. Sa sandaling ito, sina Sally at Lance ay patungo sa silid-aralan ng hagdanan. Nagtanong si Sally, bakit gusto mong makipagkompetensya kay Alex Liu para maging class grass a? Ngumuso si Lance, pwede bang iniisip mo rin na gwapo si Alex Liu, kung iisipin mo rin, babalik ako ngayon at sasamahan ka ni Alex Liu, ha? Nakita ni Sally ang tono ng selos sa boses ni Lance,
Tuwang-tuwa siya, nagseselos si Lance, abala sa pagtawa, kailan ko nasabi na mas gwapo si Alex Liu kaysa sa iyo, sa puso ko, ikaw ang pinakagwapong lalaki sa mundo. Si Sally ay tapos na, namumula, ay magsasabi ng medyo malabo. Humalaklak si Lance, sige, wala akong puso na makipag-away sa kahit kanino tungkol sa kagandahan at kapangitan. Ang dahilan kung bakit kita sinusundan sa meeting ay dahil natatakot akong maulit ang nangyari noong nakaraang linggo sa mall. Kaya mabuting mag-ingat palagi. Ngayong hindi pa ako sinusundan ni Danny Lin, at hindi ko alam kung bakit, mas mabuting maging maingat palagi. Manam. Dumating silang dalawa sa silid-aralan ng hagdanan para sa isang pulong. Hinawakan ng isang babaeng guro ang mikropono at sinabing, narito ang lahat ng gwapong lalaki at babae mula sa lahat ng klase, kaya't magkaroon tayo ng simpleng pagkikita. Alam ng lahat na ang mga awit na si Jordan ay pupunta sa ating paaralan upang kumanta sa bagong taon. Eve Party. Si Ling Lanyo ay isang mga awit mula sa London City, ngunit nagtapos din sa Palanan Middle School, hindi lamang ang pagmamataas ng London City, kundi pati na rin ang pagmamalaki ng Palanan Middle School. Sa makatuwid, ang ating alma mater ay dapat ding maglabas ng seremonya ng ang pinakamataas na pamantayan sa pagtanggap sa kanya, hiniling ng punong guro sa bawat klase na bumuo ng isang cheerleading squad para salubungin si Jordan, para lamang tanggapin siya sa pinakadakilang paraan na posible. Malapit nang matapos ang meeting sa pagtatapos ng klase. Sa tanghali, sina Lance, Sally, Bella, at Andrew ay nagpunta para kumain ng tanghalian sa labas ng paaralan, at inimbitahan sila ni Andrew. Nakaramdam ng kaunting awkward sina Bella at Sally na magkasama sa tanghalian dahil nakikita nila sa mga mata ng isa't isa na pareho nilang gusto si Lance. Hindi naiintindihan ni Lance ang puso ng mga babae, ngunit silang mga babae ay madaling makakita ng isang bagay sa mata ng isa't isa. Bahagyang kinabahan si Sally nang makita niya na tila gustong-gusto ni Bella si Lance. Gayon din, kinabahan din si Bella nang makita niya na ang mga mata ni Sally ay puno ng awa para kay Lance. Oh,